Ang kabataang lalaki ay naging target ng mga bully sa paaralan. Puno ng pasa ang likod niya, ngunit ang mga sumalakay ay walang balak tumigil. Ang mga araw na iyon ay nagdulot sa kanya ng labis na sakit kaya gusto niyang tapusin ang lahat. Tumayo siya sa ibabaw ng overpass at akmang magpapakamatay, ngunit nang mahulog siya, ay sinalo siya ng isang matandang lalaki. Gayunpaman, pagkababa pa lang nila sa lupa, ang matandang lalaki ay nasagasaan ng gulong ng kotse at namatay. Ang mas kakaiba ay ang kaluluwa niya ay pumasok sa katawan ng kabataang lalaki. Akala ni Song Yi-hyun na nananaginip lang siya hanggang sa sumugod ang dalawang henchman sa kanyang silid sa ospital. Sinuntok siya ng isa at natumba siya sa sahig habang ang isa naman ay umiiyak at nagrereklamo na siya mismo ang pumatay sa kanilang big boss para lang iligtas siya. Isang walang hiya na tulad niya ang dahilan kaya namatay ang big boss namin. Sino ang sinasabi mo? Hinila nila siya sa libing at pinilit siyang magsorry sa big boss, ngunit nang makita ni Song Yi-hyun ang larawan ng kanyang tiya sa altar, hindi niya matanggap ang katotohanan na patay na siya. Sino ang sinasabi ninyong patay na? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang sumpain ako? Buhay pa ako. Nababaliw na si Song Yi-hyun, tumakbo palabas, pumunta sa morgue at nakita ang sarili niyang katawan. Sinubukan niya ang lahat ng paraan upang maibalik ang kanyang kaluluwa sa katawan, ngunit lahat ng pagsisikap ay walang saysay. Muli siyang umakyat sa overpass, balak tumalon upang bumalik sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, nahulog siya sa isang bus. Nang magising siya, nabulunan niya na nasugatan ang kanyang binti. Sa sandaling iyon, isang babae ang sumugod sa silid ng pasyente. Magalang siyang bumati, ngunit ang babae ay tumawa ng sarkastiko at sinigawan siya. Pagod na akong maglinis ng kalat ng nanay mo, bakit pati ikaw ay gumagawa ng gulo? Ano ba ang balak mong gawin? Sinisi siya ng babae kung paano siya nagpakamatay sa gitna ng gabi. Gusto mo bang gamitin ang taktika na ito upang makakuha ng awa mula sa presidente? Sa tingin mo, bibisitahin kayo ng presidente kapag nalaman niya ito. Ginagawa mo ba ito para lang makakuha ng atensyon? Mula sa tono ng boses ng kabilang panig, napagtanto ni Song Yi-hyun na ang kanyang kasalukuyang katawan, ang dating may-ari ay maaaring isang anak sa labas. Hindi siya nasisiyahan at tinitigan ang babae. Bakit ganoon ang tingin na iyon? Naglakas loob kang tumingin sa isang matanda na ganoon? Nang umalis ang babae, inilabas niya ang kanyang galit, bumubulong ng mga hindi maintindihang salita upang maibsan ang kanyang sama ng loob. Ang babaeng ito ay napakainit ng ulo. Nasaan ang mga magulang ni Song Yi-hyun? Bakit mayroong ganitong bastos na tao? Sino na naman si presidente? Sa pamamagitan ng tablet sa mesa, natuklasan ni Song Yi-hyun na ang kanyang kasalukuyang katawan ay pag-aari ng isang high school student na nagngangalang Song Yi-hyun. Matagal na siyang nagtitiis ng pambubuli sa paaralan. Sa simula, ang mga bully ay pinipilit lang siyang magnakaw ng alak mula sa bahay. Ngunit unti-unti, nagsimula silang humingi ng mas mahahalagang bagay. Kung tumanggi siya, patuloy siyang susuntukin. Nang araw na iyon, dahil lang tinitigan ni Song Yi-hyun ang isang babaeng estudyante sa klase ng mas matagal kaysa sa karaniwan, tinawag siya ng grupo ng mga bully na stalker, na naging dahilan upang iwasan siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa klase. Hindi lang iyon, pinag-uusapan pa nila siya sa likod niya. Umaasa si Song Yi-hyun na sa mga panahong pinahihirapan siya, si Siking na aksidenteng dumadaan ay tutulong sa kanya, ngunit malamig lang siyang umalis. Gusto kong mamatay. Talagang gusto kong mawala sa mundong ito. Matapos basahin ang diary, labis na nagalit si Song Yi-hyun. Nagpa siya siyang ipaghiganti ang bata. Datapwat bago kumilos, umuwi muna siya. Matapos kumain ng masarap na pagkain, narinig niya mula sa tagapamahala na ang ina ng bata ay lasing sa buong araw, at ang ama ay nasa ospital kamakailan na nag-aalaga sa kanyang unang asawa. Kaya't lahat ng gawain sa bahay ay pinangasiwaan ni GED, ang babaeng pumunta sa ospital kahapon. Si GED ay laging nagdadala ng maraming alak tuwing pumupunta sa bahay, na tila sinasadya niyang gawing alkoholiko ang ina ng bata. Kamakailan ay na-ospital ang ginang. Kapag namatay siya, ang chairman ay mayroon na lang na ikaw bilang kanyang anak. Natatakot si TGVFA na ang ina mo ay magiging ginang ng e-construction. Natatakot siyang palitan niya ang unang asawa. Hindi inasahan ni Song Yi-hyun na mayaman pala si Song Yi-hyun kahit na anak lang siya sa labas. Tumingin siya sa kanyang gusot na buhok at nagpa siya na pumunta sa barberya upang magpagupit ng mas maayos at malinis na estilo. Bagaman hindi pa siya nakapag-aral, laging gustong maranasan ni Song Yi-hyun ang buhay estudyante. Pumunta siya sa library upang magpanggap na estudyante. Nagkataon na nakita niya ang kanyang kaklase na si Siking. Ngunit, malamig lang siyang tumalikod at umalis. Nang makita niyang pumipili siya ng libro, kusang nagmungkahi si Siking ng isang libro para sa kanya. Inakala ni Song Yi-hyun na magaling siyang estudyante, kaya humingi siya ng ilan pang rekomendasyon. Pagkaalis, pinuri pa ni Song Yi-hyun na mabait si Siking. Tiyak na maraming babae sa eskwelahan ang may gusto sa iyo. Bakit kakaiba ang tono ng boses mo? Kasama mo ba ang mga matatanda? Paano ang tono ng boses ko? Parang boses ng mga tiyuhin. Hindi. Sa panahon ngayon, ganito na ang pananalita ng mga kabataan. Ibig sabihin, ang mga kabataan ngayon ay hindi na nagsasalita ng mga salita tulad ng ika-klase.
Sa puntong ito, napagtanto ni Siking na ang taong iyon ay hindi mukhang kakilala niya. Kinagabihan, gusto ni Duque Pan na aliwin ang kanyang nagdadalamhating mga kapatid, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Kinabukasan, pumunta siya sa paaralan. Pagkabukas niya ng pinto ng silid-aralan, nakita niya na ang loob ay napakatahimik. Hindi pa nakapasok sa paaralan si Duque Pan, kaya hindi niya alam kung saan ang kanyang upuan. Mga kaibigan, pwede ba akong umupo kahit saan? Hindi pa ba naayos ang seating arrangement? Nakahanap si Duque Pan ng upuan at pumili ng random na mesa. Naramdaman ng mga nasa paligid na pamilyar ang kanyang mukha, ngunit hindi nila matandaan na siya ang mahinang batang biktima noon. Agad na nakilala ni Siking si Iyon. Nang pumasok ang guro at nag-roll call, saka lang napagtanto ng mga kaklase na si Duque Pan ay si Iyon. Si Song Iyon ba ay nandyan? Siya si Song Iyon? Siya ba ang Song Iyon na iniiwasan ng buong eskwelahan? Siya si Song Iyon. Siya ba ang Song Iyon na kilala ko? Talaga? Ganyan ba talaga ang hitsura niya? Noon nakayuko lang. Lahat sila ay hindi masaya na kaklase nila ang isang boss, maliban sa grupo ng mga siga. Nagpakita sila ng ngiti ng pagkasabik. Lumapit ang pinuno para balikan ang nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, humarap siya sa isang gangster boss. Ano, naaalala mo rin ako? Ano? Naaalala kita, Jimin. Gaya ng inaasahan, mabilis na napalibutan si Duque Pan ng grupo. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon sila kaarogante. Isang banayad na suntok lang ang binitawan ni Duque Pan, ngunit nabigla ang buong grupo. Nang maghahanda na siyang sumuntok muli, biglang hindi sumunod ang kanyang katawan sa kanyang kagustuhan. Ha? Bakit hindi ko maitapon? Kung katawan ko lang to, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Pinapagawa mo muna kami, kinakabahan tuloy ako. Akala ko nagbago ka na, Iyon. Bakit ka nagkaganyan? Matakot ka na lang ulit tulad ng dati. Sabihin mo na lang na ayaw mong masaktan para maging ikaw ulit at hindi ako manghihinayang nasaktan ka. Ako si Duque Pan, ang pinuno ng grupo ni Chaisung, nakakainis talaga. Isang gangster boss ang biglang nagkatawang tao sa katawan ng isang high school student. Mabilis na natuklasan ni Siking ang peking pagkakakilanlan ni Duque Pan. Napansin ni Siking na puro chat lang ang ginagawa niya sa buong araw, kaya hinila niya ito sa infirmary. Siya mismo ang nagbandage ng kanyang sugat. Bakit mo kunwari hindi ako kilala sa library? Hindi kita nakilala. Hindi ba wala kang bangs? Sabi ni Siking, malaki ang pinagbago ni Iyon sa isang bakasyon sa tag-araw, at mas naging mahilig din siyang umiti. Hindi ba tayo magkaibigan? Choi Si-kyung, gusto kong makipagkaibigan kay Si-kyung. Bagamat tiyak na hindi ko makikita, nakasulat si Si-kyung sa isang diary sa bookstore, at higit pa rito, si Choi Si-kyung ay matalik pa niyang kaibigan noon. Si Song Iyon ay isang lalaki na hindi marunong mag-alaga ng iba. Ang mahalagang impormasyong ito ay dapat isulat, di ba? Nag-alala si Duque Pan na mabunyag ang kanyang pagkatao, kaya nagkunwari siyang nawala ng alaala pagkatapos ng hindi inaasahang aksidente. Lubos na nagalit si Siking nang marinig iyon. Tinanong niya kung paano siya nakalimutan ni Iyon. Sa huli, magkasama silang nag-aral noon at magkasama pang naglakbay. Sinabi mo pa ngang ang mga magulang ko ay parang mga magulang mo. Nga, nang makita ang desperadong mga mata ni Siking, napilitan si Duque Pan na aliwin siya sa pagsasabing simula ngayon, pwede na silang maging magkaibigan. Gayunpaman, nang marinig iyon, biglang nagbago ang ugali ni Siking at malamig na sumagot, hindi naman talaga tayo magkaibigan. Hindi ba siniraan mo ako? Sabi ko lang na magiging mabuting kaibigan ako sa iyo para lang subukan ka. Sa araw na umulan, pumunta ka sa bahay ko at sinabi mo na kung hindi ko gagawin ang sinabi mo, sasabihin mo sa lahat. Anong klaseng pagkatao ko? Inisip ni Duque Pan na bago magpakamatay, nakilala ni Iyon si Sikayang. Ang ibig bang sabihin nito, may kinalaman ang pagkamatay ni Iyon sa kanya? Si Choi Sikayang ay isang napakadelikadong tao. Hindi ikaw si Song Iyon, di ba? Sa pagmamasid sa mga kilos at galaw ni Duque Pan, nahulaan ni Sikayang na baka siya ang kambal na kapatid ni Iyon. Hindi inasahan ni Duque Pan na magiging ganito katala si Sikayang, kaya nagmadali siyang humanap ng dahilan para lumabas ng infirmary. Pagbalik niya sa classroom, nakita niya ang kanyang katabi na abala sa pagguhit at pagkuha ng mga tala, nagkukulay pa nga ng mga larawan. Agad itong umakit sa atensyon ni Duque Pan, ngunit nakita niyang lapis lang ang meron siya. Agad niyang inalok ang kanyang katabi. Pagkatapos ng klase, samahan mo akong bumili ng mga gamit sa eskwelahan. Gayunpaman, hindi pumayag ang mga kaibigan. Sa huli, minaneho ni Duque Pan ang kanyang mamahaling sasakyan papunta sa gate ng paaralan at siya mismo ang nagbukas ng pinto ng kotse. Inanyayahan ang tatlong babae na sumakay. Pinapasakay na tayo? Talaga? Tara na. Nagpunta sila sa isang restaurant. Kumain ang mga babae ng masarap. Dito, tinulungan nila si Duque Pan na pumili ng maraming kulay na lapis at tinuruan pa siya kung paano gamitin ang mga ito. Alam niyo ba kung anong klase ng lapis ang ginagamit ng Avengers? Anong lapis? Pencil. Bakit ang ibang si Song Iyon nakakatawa talaga? Nakita ni Siking si Duque Pan na masayang nakikipagtawanan sa grupo ng mga babaeng estudyante, kaya sinadya niya itong guluhin.
Tinanong niya si Duque Pan ng maraming tanong na may kinalaman sa kanilang pinag-aralan. Ngunit hindi makasagot si Duque Pan. Sa kabutihang palad, mabilis na nakatulong ang isang babaeng estudyante sa tabi niya. Hindi ba alam ni Iyon ang mga basic? Bakit seryoso ka magtanong? Napilitan si Siking na magpalit ng paksa at nagtanong kung bakit nagsimulang maging malapit ang mga babaeng estudyante kay Iyon. Sinabi ng mga babaeng estudyante na kahapon, hindi lang sila nilibre ni Iyon kumain, kundi ipinahatid pa niya sila ng kanyang pribadong chopper pauwi. Hindi nila inaasahan na magiging ganoon siya kamaalalahanin. Naramdaman ni Siking ang pagkairita sa sagot na ito. Bukod sa alam kung paano mapalapit sa mga babae, mayroon ding pambihirang talento sa sports si Duque Pan. Sa oras ng ang kanyang mahusay na pagganap ay nagulat at pinuri maging ang guro. Siyempre, kung mahusay ang guro, mahusay din ang kanyang mga estudyante. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, guro. Bakit biglang napakapulpol ng bibig ng batang ito? Dahil din ba sa iyo? Siyempre, ko. Ang batang ito talaga. Sige, umuwi ka na. Sa kanyang pagbalik sa silid-aralan, biglang nakita ni Duque Pan ang babaeng sekretarya sa loob ng campus. Agad niya itong hinila sa isang tahimik na sulok. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para ayusin ang iyong file. Ikaw ay ipapadala sa boarding school ngayong semester. Hindi natakot ang babaeng sekretarya, kundi sinaway pa niya si Duque Pan na masyado na itong nagastos kamakailan. Inisip ni Pan na iyon ang kagustuhan ng presidente. Ang matandang kuripot na iyon? Ano? Hindi ba totoo yan? Nagtatago ng batang kabit sa bahay. Ang lahat ng bagay na masarap ay nagawa na, ngunit nagrereklamo pa rin pagkatapos gumastos ng pera. Dati ang galing mong umarte, ngayon hindi mo na kailangang umarte. Talaga namang hindi ka marunong magpasalamat sa pag-aalaga. Nagrereklamo ka pa rin. Binalaan ni Pan ang kabilang panig na kung gusto pa rin nilang patuloy na gamitin ang kanilang kapangyarihan para magpahirap sa iba. Tandaan, kapag siya ay naging tunay na tagapagmana ng presidente, ang una niyang gagawin ay sisantihin siya. Para ipakita ang kapangyarihan ni Duque Pan, tinanggal niya ang salamin ng babae at niyurakan ito mismo doon. Galit na galit si Secretary Desai na pagbalik niya sa kotse. Agad siyang nagsimulang maghanap ng paraan para alisin si Duque Pan, ang gangster boss na biglang nabuhay muli sa katawan ng isang high school boy at nagkataon. Nadiskubre ang video ng kanyang pagkakadukot sa telepono ng basagulero. Nang tanungin ng grupo ng basagulero kung ano ang nararamdaman niya pagkatapos mapanood ang video, hindi mapigilan ni Duque Pan ang kanyang galit. Nang patuloy niyang kinakalikot ang telepono, nakakita pa siya ng maraming sneak peek na larawan. Sa galit, binalian ni Duque Pan ang telepono sa kalahati at itinapon sa lupa na parang basura. Agad na nagalit ang basagulero at akmang susugod para turuan ng leksyon si Duque Pan, ngunit isang headbutt lang ni Duque Pan ang nagpatumba sa kanya, yakap ang kanyang ulo sa sakit at umiiyak. Nang makita ito ng iba, agad silang sumugod, ngunit walang sinuman ang makatalo kay Duque Pan. Habang nakikipaglaban, muling lumabas ang lakas at kasanayan ng gangster boss. Sa isang iglap, lahat sila ay napatumba at humihingi ng tulong sa sahig. Galit na hinawakan ni Duque Pan ang buhok ng basagulero at malamig itong binalaan, "Gangster ka ba? Paano mo nalaman na ako ay miyembro ng Chaisung Kim Gang?" Sa oras ng self-study, kusang umupo si Siking sa tabi ni Duque Pan. Sa simula, labis na nairita si Duque Pan, ngunit nang mapagtanto niya na si Siking ay isang mahusay na estudyante na may malawak na kaalaman, hiniling niya sa kanya na turuan pa siya. "Ngunit ano ang iyong tunay na pangalan?" "Ang tuso na ito." Dahil lang dito kaya siya pumasok sa self-study class. "Hindi maloloko si Iyon." "Hindi naman sa hindi naloko, pero ako si Hong Iyon. Wala akong dapat ikaloko." Hindi maintindihan ni Duque Pan kung bakit. Bakit labis na nahuhumaling si Siki ang kay Iyon? May tinatago ba si Siki ang nasikreto tungkol sa kanya? Nang gabing iyon, pag uwi ni Duque Pan, napagtanto niya na malayo pa ang kanyang kasalukuyang performance sa kanyang mga layunin. Determinado si Duque Pan na bumuti, kaya nagpa siya siyang magpuyat para mag-aral. Gayunpaman, sa unang problema pa lang, nahirapan na siya at kinailangan niyang humingi ng tulong kay Siking. Nang matanggap ang mensahe ng tulong, labis na natuwa si Siking at agad na nagpadala ng detalyadong solusyon kay Duque Pan. Pagkatapos nito, patuloy na nakatitig si Siking sa kanyang telepono, naghihintay ng tugon. "Mahirap para sa iyo, matulog ka na. Kung gusto mong umakto bilang isang maisapat na gulang, gawin mo ng husto." Habang papalapit ang oras ng pagtulog, isang alaala ang biglang bumalik sa isip ni Siking ang eksena noong gabing iyon kung paano humingi ng tulong si Iyon. Kung hindi, sasabihin niya sa lahat. Anong klaseng tao talaga si Siking? Dahil lahat ay peke. Nang gabing iyon, naaalala ang banta ni Iyon, biglang nagising si Siking na pinagpapawisan ng malamig. Pinanatili pa rin ni Duque Pan ang kanyang nakaraang gawi, madalas na pumunta sa pamilyar na pampublikong paliguan para magpahinga, ngunit sa pagkakataong ito, nang umalis siya sa paliguan, bigla siyang nakita ng grupo ng mga basagulero sa paaralan. Hinahanap ng grupong ito ang paraan para sumali kay Chaisung, isang kilalang gangster group. Subalit, minamaliit sila ng pinuno ng Chaisung. Sabi niya, gusto niyang maging gangster. Kumusta, mga kapatid? Lahat sila ay napakatapat na tao mula sa komunidad na ito.
Pamunuan niyo lang sila at turuan kung paano gumawa ng kaunting trabaho. Sa mismong sandaling ito, may isang lalaking lumitaw mula sa likuran ng bagong boss ng Chaeso na humalili kay Dukpan matapos siyang pumanaw. Ang taong ito ay kanang kamay din ni Secretary Del. Pagdating ni Dukpan sa bahay, nakita niya na si Siking ay naroroon at kusang inalok na tulungan siyang mag-aral. Gayunpaman, agad na sinabi ni Dukpan sa kabilang panig na umalis. Sa mismong sandaling iyon, ang ina ni Dukpan na lasing ay biglang bumagsak sa sahig. Habang abala si Dukpan sa pagtulong sa kanyang ina na bumangon, mabilis na tumakbo si Siking sa kanyang kwarto. Patuloy siyang naghahanap ng kung ano. Anong ginagawa mo? Huwag mong halungkatin ang bahay ko ng basta-basta. Akala mo ba tinatago ko si Song Ji-yoon? Nasaan si Song Ji-yoon? Kinain ng daga ang kanyang mga kuko. Nakita ni Dukpan na masama ang ugali ng kabilang panig, kaya pinabilis niya ang pag-alis ni Siking. Gayunpaman, hindi sumuko si Siking, hinabol niya at tinanong si Dukpan kung saan niya itinago si Iyon o kung inilipat na ba niya ito. Nagalit si Dukpan sa mga salitang ito at biglang hinawakan ang kwelyo ni Siking. Bakit ka ba laging nakakapit kay Song Iyon? Anong nangyari noong araw na iyon na nakalimutan ko? Ano ang ginawa mo kay Song Iyon? Sa sandaling iyon, isang masakit na alaala ang bumalik sa isip ni Siking ang eksena kung paano niya pinaalis si Iyon sa bahay. Gayunpaman, hindi ito isiniwalat ni Siking kay Dukpan, ngunit malamig na sumagot, ayoko lang na magpatuloy ka sa paggawa ng kahit anong gusto mo. Kahit mawala pa si Iyon, walang sinuman ang magmamalasakit sa isang katulad niya. Kung gayon, bakit hindi mo siya pinigilan noong gabing iyon nang umakyat siya sa tulay? Hindi siya lumabas noon. Ang boses ng ina ni Dukpan ay umalinggaw na nagbalik sa kanilang dalawa sa realidad. Binalingan ni Dukpan ang kanyang ina para aliwin, ngunit malakas siyang sinampal nito. Ikaw ang nagsabi sa kanya na itago ang lahat ng alak, hindi ba? Katulad ka rin ng tatay mo, iniisip mo na nakakatawa ako, hindi ba? Mapait na hinanakit ang ina ni Dukpan. Kung hindi lang siya nabuntis, hindi sana siya nabubuhay ng ganito kahirap. Na sana ay nanatili siyang isang nagniningning na bituin sa entablado. Niyakap ni Dukpan ang kanyang ina at marahang pinakalma, hindi pa huli ang lahat, nanay. Tiwala ka lang, hahanap ako ng paraan para makaahon ka sa kasalukuyan mong sitwasyon. Matapos patulugin ang kanyang ina, nagtungo si Dukpan at Siking sa music room para mag-relax at magpahinga. Hintayin mo lang na dumating ang edad ko, maiintindihan mo rin. Kahit anong pagsubok ang gawin ko, marami pa ring bagay ang nangyari na hindi ko gusto. Kahit ganoon, huwag kang sumuko ng basta-basta. Kung gayon, ilang taon ka na ba? Basta mas matanda ako sa iyo. Nang lumabas sila ng kwarto, nakatanggap si Siking ng tawag mula sa kanyang ama. Agad siyang kinabahan at sinabi sa kanyang ama na uwi siya bago mag-curfew. Ngunit pagkababa niya ng telepono, naging balisa ang mukha ni Siking at kinagat niya ang kanyang mga kuko ng balisa. Bagamat nakaramdam ng kakaiba si Pan, hindi na siya nagtanong pa. Pag-uwi ni Siking, matagal siyang nakatayo sa labas ng pinto. Alam niyang inilagay ng kanyang ama ang EX device sa kanyang telepono, at nang matapos siyang mag-isip ng dahilan, saka lang siya naglakas loob na buksan ang pinto at pumasok. Agad na tinanong ng ama kung sino ang kasama niya. Mga kaklase kami. Maaasahan ba siya? Siya ay napakasipag mag-aral. Ikaw ang anak ng piskal. Binalaan siya na huwag makipagkaibigan sa mga taong mababa ang antas. Lubos na naiintindihan ni Siking ang mga kahihinatnan kung magagalit ang kanyang ama, kaya dali-dali siyang sumang-ayon. Pagbalik niya sa kanyang silid, naalaala ni Siking ang kanyang pagkabata. Tingnan mo ito, tingnan mabuti. Nangyari ito dahil hindi mo sinunod ang iyong ama. Sa pag-iisip nito, agad na kinuha ni Siking ang kanyang homework at nagsimulang mag-aral ng husto. Kinabukasan, bumalik si Siking sa imahe ng isang kaakit-akit na binata sa mata ng kanyang mga kaklase. Sa pagbibigay lang ng homework, marami ng babaeng kaibigan ang nagmamadaling tumulong. Sa sandaling ito, biglang tinawag ng tagapayo si Siking para sumama sa kanya. Sa oras na iyon, labis na galit si Dukpan, tinuturuan ng leksyon ang grupo ng masasamang kabataan. Ang mga taong ito ay hindi nakalaban ni Dukpan ngayon. Sa ilang galaw lang, napatumba sila sa sahig. Maging ang mayabang na si Jimin ay napabagsak ng masamang tornado move ni Dukpan at bumagsak siya sa lupa, namimilipit sa sakit. Hindi niya alam na ang tagapayo ay hinahanap si Siking para ayusin ang insidente. Dati, nang mabuli si Iyon sa paaralan, nalaman ng tagapayo mula sa ulat na madalas lumiban si Iyon sa klase at malungkutin ang kanyang pagkatao, laging pesimistiko. Hinanap ng tagapayo si Siking dahil gusto niya itong tulungan. Kahit na si Seki at Jimin ay magkaklase na simula grade 2 at siya pa ang presidente ng student council, umaasa ang guro na matutulungan ni Seki na itigil ito. Ngunit sa sandaling ito, matindi ang pag-aaway ng dalawang panig. Binastos ni Dukpan si Jimin, kaya kumuha siya ng stick para turuan ng leksyon si Dukpan. Hindi niya akalain na hindi natakot si Dukpan. Tumalon siya gamit ang tubo ng tubig, at sa isang lumilipad na sipa, napabagsak niya si Jimin sa sahig. Ang lakas ng laban na ito ay nagpatulala sa mga alipores na nakatayo sa tabi. Sa oras na ito, si Siking ay nakatayo sa pasilyo at nag-uusap ng aksidenteng nasaksihan niya ang eksenang ito.
Nang hawakan ni Duque Pan ang buhok ni Jimin at akmang susuntok, nagmamadaling sumigaw ang tagapayo na huminto. Natakot siya at hindi alam kung paano pauwiin si Siking. Ngunit si Siking ay nakatayo sa bintana, nakatitig sa eksena. Naalala niya ang sandali nang masaksihan niya si Iyon na nabiktima noon. Sa patio, nakita ni Jimin at ng kanyang mga alipores ang kanilang tagapayo na papalapit at naghandang tumakas. Ngunit hindi pumayag si Duque Pan. Huwag na huwag kang tatakas tulad ng dati, sabi niya. Huwag mong suwayin ang turo ng guro. Hindi rin madaling kalaban si Jimin, hindi siya umalis at nanatiling matigas ang loob. Pagdating ng tagapayo, agad niyang pinagalitan si Jimin at ang kanyang mga kasamahan. Nang marinig niya na sinabi ni Jimin na si Duque Pan ay miyembro ng isang gangster group, naawa ang tagapayo kay Duque Pan. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan niya para makapagsalita ng ganyan. Natahimik si Jimin sa reaksyong ito at hindi rin tanga si Duque Pan, kaya mabilis siyang sumagot. Sinabi na normal lang siyang naglalakad nang bigla siyang hilahin doon. Ayaw nang magpatuloy ng tagapayo na magulo sila, kaya mabilis niyang hinila si Duque Pan, at sa parehong oras ay inutusan si Jimin at ang kanyang grupo na mag-isip-isip sa kanilang mga kilos. Pagbalik sa opisina, marahang inaliw ng tagapayo si Duque Pan, sinabing iniulat niya ang insidente sa Student Council, na siyang Anti-School Violence Committee, na siyang hahawak sa mga estudyanteng gumagawa ng karahasan at poprotekta sa mga biktima. Nagulat si Duque Pan nang marinig ito, hindi niya inasahan na may mekanismo pala ang paaralan para parusahan ang mga masasamang tao. Ayon sa guro, kung maglalabas ng desisyon ang komite, ang mga tulad nina, si Jimin ay mapipilitang lumipat ng paaralan o ma-expel. Nang umalis si Duque Pan sa opisina, patuloy siyang nag-isip. Kung may ganitong paraan, bakit hindi ko ito ginawa noon? Ngunit nang marinig niya na kailangan ding dumalo ng kanyang mga magulang sa pulong ng komite, nagsimula siyang makaintindi. Nagpasya si Duque Pan na kausapin si Jimin ng mas malinaw. Nang malaman niyang baka nasa counseling room si Jimin, nagpunta si Duque Pan doon ngunit walang nakita. Naghanap siya ng matagal, at sa huli ay nakita niya si Jimin at ang kanyang mga alipores na nambubuli ng isa pang estudyante. Hindi na nakatiis, sumugod si Duque Pan at kinuha ang pera na ninakaw nila at ibinalik ang sigarilyo sa biktima. Nang makita niya ang dalawang dumadaan na aalis na, pinigilan ulit sila ni Jimin. Hindi nagalit si Duque Pan. Agad niyang itinapon ang sigarilyo niya at binalaan si Jimin, kapag lumaki ka na, hindi ka na makakapagyosi. Gusto ni Duque Pan na turuan ng leksyon ang ilang alipores ni Jimin, ngunit tiningnan lang nila si Jimin at nanatiling mayabang. Hindi takot si Jimin sa Anti-School Violence Committee dahil kahit ang mga nabiktima ay takot sa kanyang mga banta. Sa ilalim ng presyo ni Jimin, sinisisi nila si Duque Pan. Nakita ni Duque Pan ang kanilang tunay na pagkatao. Para sa kanya, hindi na kailangan ang Anti-School Violence Committee. Panatilihin lang sila at hubugin. Inutusan ni Duque Pan si Jimin at ang kanyang mga alipores na dumalo sa klase sa oras bukas. Nang makita niyang hindi pumayag si Jimin, sumugod si Duque Pan at sinampal siya. Ngayon ay natahimik si Jimin. Ang tatlong alipores ni Jimin, nang makita iyon, ay masunuring umupo. Ayaw sumuko ni Jimin, kaya hinila niya ang damit ni Duque Pan at nakita ang pamilyar na birthmark sa kanyang katawan. Ito nga ang taong kanyang sinira noon, si Iyon, ngunit bakit ngayon ay napakalakas na ni Iyon? Gustong maintindihan ni Jimin kung bakit biglang nagbago si Iyon at laging doble ang kanyang pinapatay. Ngunit agad na lumaban si Duque Pan at sa harap ng banta, lahat sila ay sumagot na parang mabait na mga bata. Pagkatapos ayusin ang isyu ng karahasan sa paaralan, umuwi si Duque Pan at sinimulang isulat ang kanyang plano sa kanyang notebook. Mukhang maayos ang lahat, ngunit may isang bagay lang na kailangan alisin. Matagumpay na ang problema sa bullying sa paaralan. Ang isyu ng pagkakaibigan, lalo na ang relasyon niya kay Siking, ay naging masikip. At ang pagkakaroon ng masayang pamilya ay ganap na nabigo. Ang kanyang ina ay nagtatampo pa rin ng malalim na tila mahirap baguhin. Ang mga bagay na tila simple tulad ng pagpasok sa kolehiyo ay naging malaking hamon para sa isang taong galing sa gang na tulad niya. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Duque Pan na maayos ang takbo ng lahat. Kinabukasan ng umaga, kahit na huling dumating sina Jimin at ang kanyang mga alipores, sa wakas ay nakarating din sila sa klase. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Duque Pan. Pagkatapos ng klase, tinawag niya si Jimin sa harap niya, na ikinagulat ng buong klase, nang makita niyang nagsisimula na naman silang gumawa ng masama. Tinupad ni Duque Pan ang kanyang pangako, lumapit siya at dinurog ang pakete ng sigarilyo ni Jimin, kasabay ng babala sa kanila na tandaan ang kanilang panggabing klase. Ang mga gagong ito ay natakot sa babala. Opo. Nang umalis si Duque Pan, halos mabaliw ang grupo. Sa tuwing nakikita nila si Duque Pan, natural na gusto nilang sumumpa kay Jimin, at gusto pa nga nilang huminto sa pag-aaral. Gayunpaman, nang isipin nila na hahanapin sila ni Duque Pan, bumalik ang takot. Ngayon, kahit si Jimin ay walang magawa. Ang mga ginawa ni Duque Pan sa paaralan ay kumalat sa kanilang mga kaklase. Kapag pinag-uusapan nila si Duque Pan, walang sinuman ang nangahas na direktang magsalita sa harap niya. Samantala, kumikilos din si Sikyong. Para makilala si Duque Pan, partikular siyang naghanap ng matalik na kaibigan ng kanyang ama para sa SAT test sa pagitan ni Duque Pan at ng ina ni Iyon. Samantala, nakuha ng pinuno ng gang ang litrato ng ina ni Duque Pan.
Gustong maghiganti ni Secretary Lee kay Diuspan at nais niyang saktan ang pamilya nito. Ngunit dahil teritoryo ito ng ibang gang, walang balak ang pinuno ng gang at ang kanyang mga tauhan na palakihin ang issue. At sa halip ay nagpaplano silang ibalik si Diuspan. Samantala, sa paaralan, tinanong ni Diuspan si Sikyong kung pinagalitan siya ng kanyang ama pag-uwi niya, ngunit ayaw pag-usapan ni Sikyong iyon. Nagulat si Diuspan at lumapit kay Jaemin, tinanong ang kanyang relasyon kay Sikyong. Sinabi ni Jaemin na dati ay lubos niyang hinangaan si Sikyong. Nang maambush siya sa paaralan, tinulungan siya ni Sikyong na isumbong ang nanguambush, kaya inakala ni Jaemin na gustong makipagkaibigan ni Diuspan kay Sikyong dahil sa mga bagay na ito. Ipinaliwanag din niya na dati, dahil lang sa tila malungkot si Diuspan, nagbiro lang siya, ngunit hindi pinaniwalaan ni Diuspan ang sinabi ni Jaemin. Bago umalis, sinipa pa ni Diuspan ang silya sa ilalim ng puwet ni Jaemin. Bumalik sa klase si Diuspan at tiningnan si Sikyong, patuloy na iniisip ang sinabi ni Jaemin, pakiramdam na ang naunang babala ni Sikyong ay tiyak na may dahilan. Ngunit hindi nagtagal, muling nagkaroon ng pagkakataon si Diuspan na makasalamuha si Sikyong. Pagkatapos ng pagsusulit, nalagay si Diuspan sa matinding pagkadismaya. Tinitigan niya ang kanyang resulta, tulala. Nakita ni Sikyong ito, lumapit at tiningnan ang papel ng pagsusulit ni Diuspan, lubos na nabigla sa kanyang napakapangit na resulta. Noon, biglang lumingon si Diuspan, mag-aral tayo ng magkasama. Hindi pa nakakasagot si Sikyong nang biglang pumasok ang tatlong estudyanteng nakasuot ng puting kamiseta. Nakita sila ni Sikyong at tila natakot. Alam ng tatlong ito na kamakailan ay naging malapit sina Sikyong at Diuspan, kaya hinamon nila si Sikyong na sumali sa self-study kasama sila, sa tono na tila ng inis kay Diuspan. Labis na nabalisa si Diuspan sa pelikulang ginawa nila, ngunit napagtanto niya na hindi maganda ang relasyon ng apat, at tila nag-aalangan si Sikyong. Upang matulungan si Sikyong na makawala sa sitwasyong ito, nagsalita si Diuspan, bakit hindi mo ako isasama? Mabilis na sumagot si Sikyong na kung sasama si Diuspan, sasama rin siya. Napagtanto ng tatlo na hindi maganda ang sitwasyon, kaya umalis na lang sila. Pagkatapos nilang umalis, tinanong ni Diuspan si Sikyong kung bakit hindi niya diretsong tinanggihan kung ayaw niya silang kasama. Ngunit nag-aalala si Sikyong na hindi angkop ang pagtanggi dahil sa tingin niya ay hindi mahalaga ang kanyang damdamin. Ang malabong pahayag na ito ay nagpalito kay Diuspan. Pagkatapos, gumamit si Diuspan ng tono ng isang matanda upang sabihin kay Sikyong ang isang kasabihan at nangakong tutuparin ang isang hiling ni Sikyong. Kung tutulungan niya si Diuspan na mag-aral ng husto, napaisip si Sikyong. Habang siya ay nag-iisip, pumasok si Diuspan sa banyo at nagkataong nakita muli ang lalaking may parted hair, ang pinuno ng tatlong kataong grupo. Nang makita si Diuspan, patuloy siyang nang iinsulto at tinawag itong stalker. Hindi sumuko si Diuspan at agad na inagaw ang bola ng basketball, bahagyang nanakot at hinamon itong maglaro. Nagtawanan ang mga alagad sa tabi. Ang lalaking may parted hair ay ang kapitan ng basketball team ng paaralan. Hindi maintindihan kung bakit naglakas loob magsalita si Diuspan ng ganoon. Ngunit hindi na natatakot si Diuspan. Nagtakda siya ng mga alituntunin ng laro at nagmungkahi pang ang maglaro ng tatlo laban sa isa. Kung sino ang makauna sa 5 puntos ang mananalo. Lubhang kumpiyansa si Diuspan dahil basketball ang pinakamagaling niyang sports, sumunod ang basketball. Mula pagkabata, nagsasanay na siya hanggang sa punto na maaabot niya ang antas ng isang coach. Hindi nagtagal, kumalat sa buong paaralan ang kwento ni Diuspan na hinamon ang tatlong tao sa isang laro ng basketball. Lahat ng estudyante sa taong iyon ay nagtipon sa basketball court. Nalaman ni Sikyong ang balita at mabilis na tumakbo doon. Saktong nagriring ang kanyang telepono, ang tiyuhin na tinulungan niya noon ang tumatawag. Nang malaman niya na tumugma ang EV ni Diuspan sa genetics ng kanyang ina, labis na nagulat si Sikyong na hindi siya makapaniwala. Sa madaling salita, lahat ng kanyang dating hula ay mali at si Diuspan sa harapan niya ay si iyon na kilala niya. Tiningnan niya si Diuspan na nagpapakita ng kanyang mahusay na kakayahan sa basketball sa court, nagdadrible at nakaka-score ng maaga na nagpapainit sa kapaligiran ng buong court. Bigla niyang naalala ang mga salitang sinabi ni Diuspan dati, ang mga tao, kapag nakaharap sa malaking bagay, magbabago. Lahat ay maaaring magbago. Ngunit nang makita niya si Diuspan sa harap mismo niya, hindi makapaniwala si Sikyong. Nang diretsong agawin ni Diuspan ang bola mula sa lalaking may parted hair at makakuha ng isa pang puntos, lalong lumalim ang kanyang pagdududa. Gaano man kalaki ang pagbabago ng isang tao, hindi siya maaaring magbago ng ganoon kalaki. Magkasunod na nakakuha ng 2 puntos si Diuspan, pagkatapos ay lumapit siya sa harap ng lalaking may hati ang buhok. Tinanong kung nakita na ba niya itong nag-stop ng iba. Hindi pa rin sumusuko ang lalaking may hati ang buhok at tinanong, kung hindi. Ngunit hindi madaling galitin si Diuspan. Direkta siyang nangutya, sinabing ang walang batayan at paninirang puri ay walang pinagkaiba sa pananakit ng pisikal. Hindi lang iyon, sumigaw din siya sa mga nasa paligid, sinabihan silang huwag nang magpatuloy sa pagbubulungan. Sa huli, muling binalaan niya ang lalaking may hati ang buhok, pagkatapos ay kinuha ang bola at naghanda ng umalis. Nang makita ni Sikyong na papalapit si Diuspan sa kanya, sumang-ayon siya sa naunang alok ni Diuspan. Sinabi niya na handa siyang tulungan si Diuspan sa pag-aaral.
Gayunpaman, sinabi ni Diuspan na dapat niyang tandaan ang kanyang pangako kapag nasabi na hindi na maaaring bawiin. Siyempre, hindi mangangako si Diuspan nang wala sa loob. Pagkatapos, sabay silang pumunta sa study room ngunit natuklasan itong walang tao. Inakala ni Diuspan na dahil ito sa kakaunti ang customer, hindi niya inaasahan na gagastusin ni Sikyong ang pera para irenta ang buong study room, ngunit ginamit niya ang pera ni Diuspan. Hindi alam ni Diuspan kung ano ang sasabihin, ngunit dahil nangako na siya, kailangan niyang tanggapin. Pagkatapos, binigyan niya si Sikyong ng isang plano sa pag-aaral na inihanda niya. Hindi niya inaasahan na pagkatapos basahin ito ni Sikyong, agad niyang napagtanto kung bakit mahina ang performance ni Diuspan sa pag-aaral. Kung susundin niya ang planong ito, mabilis na susuko si Diuspan sa matematika, kahit na siya ay nasa huling taon na ng mataas na paaralan, ang pag-aaral ng isang paksa lamang ay hindi sapat para makapaghanda sa pagsusulit. Inakala ni Diuspan na sinasabi ni Sikyong na hindi siya makapasa sa Seoul National University, ngunit pagkatapos ipaliwanag ni Sikyong, nalaman niyang sinasabi nito na hindi siya makapasa sa anumang universidad sa Seoul. Nalubos na ikinagulat niya. Umupo siya at kinuha ang kanyang libro, ngunit pagkaraan ng ilang minuto pa lamang ng pag-aaral ay nakatulog na siya. Nakita ito ni Sikyong at walang magawa kundi gisingin siya. Gusto ni Diuspan na lumabas para bumili ng inumin, ngunit si Sikyong, na dating spoiled, ay mapili sa mga inumin na binili ni Diuspan. Nagtatakang tinanong ni Diuspan si Sikyong, bakit ka ganoon kapili sa pagtuturo sa akin? Diretsong sumagot si Sikyong na iniisip niya ang tamang paraan para tulungan si Diuspan na matuto. Pagkatapos, pinag-usapan ni Diuspan ang komite ng paaralan at tinalakay kay Sikyong ang mga paraan para pigilan ang mga nambubuli. Hindi niya inaasahan na ang paraan ni Sikyong ay lubos na nakakatakot. Sa katunayan, naniniwala siya na karamihan sa mga biktima ay hindi kayang parusahan ang mga nambubuli, kaya't mas mainam na saktan sila at mangolekta ng ebidensya na pabor sa sarili. Ito ang pinaka-epektibong paraan. Nagbigay ito kay Diuspan ng isang ganap na bagong pananaw kay Sikyong. Gayunpaman, hindi ito ang dapat isipin ni Diuspan sa oras na ito, dahil nailabas na ang resulta ng nakaraang pagsusulit. Ang nakakagulat na resultang ito ay nagpabago sa pananaw ni Sikyong kay Diuspan. Naku, bakit hindi 0 ang ganitong klaseng marka, kundi 1? Naramdaman ni Diuspan na hindi na siya maaaring magpatuloy ng ganito, at nagmungkahi na uminom. Hindi niya inaasahan na kukunin niya ang alak ng hindi sinasadya. Samantala, tiningnan ni Sikyong ang cake sa harapan niya at biglang naalala ang nakaraang pagkakataon na pinuntahan niya si Diuspan. Naku, ang kabaitan ng apo ko, anong gagawin ko? Hindi makakain ng fruitcake ang iyon ko. Nang malaman niyang allergic si Diuspan sa pinya, balak sana ni Sikyong na isauli ang cake, ngunit kinuha ito ni Diuspan at binayaran. Habang kumakain, sa wakas ay naglakas loob si Sikyong. Itinulak niya ang cake kay Diuspan at hiniling na tikman niya. Gayunpaman, nang aktwal na idikit ni Diuspan ang cake sa kanyang bibig, pinigilan siya ni Sikyong, ngunit hindi niya inaasahan na kukunin ni Diuspan ang pineapple jelly at kakainin ito. Agad na naganap ang isang hindi inaasahang insidente. Sa huli, dinala siya sa ospital at unti-unting nagkamalay. Tinanong ni Diuspan kung ano ang nangyari, ngunit hindi niya alam na ang kanyang mga aksyon ay hindi sinasadyang nagbunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Naalala ni Sikyong na si Ihyun ay allergic sa prutas. Kahit na mawala ng memorya ang isang tao, ipapaalala naman ng mga nakapaligid sa kanya, hindi ba? Mas nagpapatunay ang aksyon na ito na hindi amnesia si Diuspan, kundi isang panloloko. Umamin si Sikyong na, simula ng tanggihan at iwanan niya si Diuspan, lagi siyang nakakaramdam ng pagkakasala, at unti-unting naramdaman niya na mababaliw na siya. Naramdaman niya na ang kanyang pagiging malamig at malupit ang naging sanhi ng lahat ng ito. Hindi na nagkunwari si Diuspan. Matatag siyang nagdeklara na siguradong ibabalik niya si Ihyun at pinagtibay ang kanyang pangako ng buong lakas. Gayunpaman, hindi naman talaga sinungaling si Diuspan. Nang marinig ang pangako ni Diuspan, nagtiwala din si Sikyong sa kanya at sinabi na buong puso niya itong tutulungan. Sa wakas, gumaan ang pakiramdam ng nagkasalang puso ni Sikyong at gumawa siya ng isang perpektong plano sa pag-aaral para kay Diuspan. Sa araw, nag-aaral sila sa paaralan at magkasama silang nag-aaral. At maging sa pag-uwi, masigasig na nag-aaral ng English si Diuspan sa telepono. Gayunpaman, walang nakakaalam na nagsimula ng kumilos sina Dongsu at Yongcheol. Sa kotse, nagkataong nakita ni Yongcheol ang ilang tauhan ni Jaemin. Nang bumaba siya para bumili ng kung ano, inutusan niya ang mga ito na umalis kaagad. Nang makita si Yongsuk, balak sana ni Jaemin na magtanong tungkol sa impormasyon ni Diuspan, ngunit narinig ni Dongsu ang kanilang pag-uusap. Lahat sila ay matapat na isinaysay ang lahat tungkol kay Diuspan. Gayunpaman, hindi ito pinabulaanan ni Dongsu dahil mahilig si Diuspan na mangialam sa buhay ng iba. Nang magtanong tungkol sa impormasyon ni Ihyun, sakto namang lumabas si Yongcheol. At nang dumating ang sasakyang may tao, nagsimula na ang isang operasyon. Bagamat kulang sila ng isang tao, dahil may isang nahuli, kinailangan ni Dongsu na agad maghanap ng kapalit, at kinalagkad niya si Jaemin. Labis itong ikinatuwa ni Jaemin, na noon pa man ay gustong sumali sa gang. Hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari, itinulak na si Jaemin sa kotse, kasama ang isang grupo ng mga tao.
Sa kabilang banda, nang makauwi sina Diuspan at si Kyung, nakita nilang may isang sasakyang walang plaka na nakaparada sa labas ng gate. Dahil sa karanasan ni Diuspan sa mundo ng mga gangster, agad niyang napagtanto na hindi maganda ang sitwasyon. Pagkatapos nito, nakita niya ang ilang taong nakasuot ng itim na nagbababa ng puting tela mula sa sasakyan. Agad niyang itinapon ang backpack at sumugod kasama si Kyung. Ang eksenang ito ay ikinagulat din ni Jaemin na nasa sasakyan. Bago pa man makapagtanong si Jaemin kung ano ang nangyayari, lumapit na si Diuspan sa lalaking nakasombrero at sinuntok. Gaano man kagaling ang lalaking ito sa martial arts, nasuntok pa rin siya ni Diuspan sa lalamunan. Gayunpaman, hindi pa rin huminto ang aksyon ni Dongsu. Inutusan niya si Jaemin na dalhin ang ina ni Diuspan, ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya mapapansin si Kyung sa likod niya. Sumugod si Kyung at sinipa si Dongsu papalabas. Pagkatapos umikot sa ere ng 2 beses, narinig ni Jaemin ang sigaw ng driver na agad isara ang pinto. Gayunpaman, ito ang unang beses niyang gawin ito, hindi rin gaanong nababalisa si Jaemin. Tiningnan niya ang walang malay na babae sa harap niya, patuloy na nakikipaglaban sa kanyang isip. Samantala, si Kyung, na nakahiga sa lupa dahil sa pagkatison, nang makitang handa ng tumakas ang kalaban, ay hindi na inalintana ang sakit at agad na bumangon at tumakbo papunta sa driver sa sasakyan. Hindi rin inaasahan ng driver na magiging ganoon kaduwag si Jaemin. Matapos mag-isip sandali, binuksan niya ang kabilang pinto at tumakas, muntik pa siyang matumba. Nang akmang gigisingin ni Kyung ang ina ni Ihyun, hinawakan siya ni Dongsu sa kanyang shirt. Hindi rin gaanong maganda ang sitwasyon sa pakikipaglaban ni Diuspan. Bagamat siya ay isang high school student na may kasanayan sa martial arts, malaki pa rin ang agwat ng kanyang lakas kumpara sa isang matanda. Sa kabutihang palad, sa huli ay nanalo pa rin ang kanyang kasanayan sa martial arts. Gumamit siya ng shoulder throw para pabagsakin ang lalaking nakasombrero, pagkatapos ay dinaganan ang kalaban sa lupa. Lumingon siya at nakita si Kyung na pinagtutulungan ng mga kasama ng mga ito. Bagamat hindi ganoon kagaling ang kanyang teknik, hindi matiis ni Diuspan na manood at dali-dali siyang sumugod para iligtas si Kyung. Sa kasamaang palad, naglabas ang kalaban ng armas. Sa kabutihang palad, bago pa sila makasugod, umalingawgaw ang sirena ng pulis. Nakita nilang tumakas ang kalaban, kaya pareho silang nakahinga ng maluwag at naupo sa lupa. Tinukso pa ni Diuspan si Kyung, bukod sa pag-aaral, ano pa ang ipagyayabang mo? Hindi nagpahuli si Kyung. Ngayon ay nagbibiro pa siyang sinasabi na maganda ang kanyang anyo. Pagkatapos ng pahinga, dinala nilang dalawa ang ina ni Ihyun sa ospital. Sa kabutihang palad, sinabi ng doktor na walang seryosong nangyari sa ina ni Ihyun. Sinabihan din ng katulong sina Diuspan at si Kyung na umuwi at magpahinga. Gayunpaman, si Diuspan, na labis na nagmamalasakit sa kanyang pamilya, ay hindi maaaring iwan ang kanyang ina at umuwi. Buong tatag siyang nanatili at sinabihan si Kyung na mauna. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ng 2 pulis ang pinto at pumasok. Nang marinig niyang hinahanap siya, nagsimulang makipag-usap si Diuspan, nakita ko kayong dalawa dyan. Siguro na ilipat na ang kaso sa Major Crimes Unit, ano? Hindi niya inaasahan na kukuha siya ng pera nang hindi sinasadya, balak suhulan ang 2 pulis, na ikinagulat nilang 3. Mabilis na napagtanto ni Diuspan ang kanyang pagkakamali at dali-daling ibinigay ang pera kay Kyung at sinabihan itong kumain ng beef soup at umuwi ng ligtas. Ang awkward na pag-arte ni Diuspan ay napailing lang kay Kyung. Pagkalabas kasama ang 2 pulis, nagtanong sila tungkol sa kalagayan ng ina ni Ihyun. Nang banggitin ang mga kaaway, ang unang pumasok sa isip ni Diuspan ay si Secretary Lee. Siya lang ang kayang gumawa ng ganoong bagay. Tiningnan ni Diuspan ang 2 pulis at sinabing hindi ito kaso ng kidnapping. Tiningnan siya ng 2 pulis ng seryoso. Ang target ni Secretary Lee ay ang nanay lang. Kaya't pinapunta niya ang mga tao para patayin ang nanay ko. Ito ay isang sinadya na kaso ng pag-atake, ngunit hindi pa rin nangaha si Diuspan na sabihin ang tunay niyang iniisip. Nagpasinungaling siya na isa lamang itong alitan sa parking space, at aksidenteng nawala ng malay ang kanyang ina at hiniling na kanselahin ang ulat. Gayunpaman, hindi pinaniwalaan ng 2 pulis ang dahilan na ito. Bakit sasalakay ang isang mabuting tao sa bahay ng iba sa hating gabi? Hindi pa nga umalis ang sasakyan. Ipinaliwanag ni Diuspan na sobrang amoy alak ang kalaban, kaya sigurado itong isang grupo ng mga lasing. Nang marinig ito ng 2 pulis, huminto na sila at hindi na ipinagpatuloy ang investigasyon, ngunit hiniling pa rin na magsagawa ng mga kaugnay na investigasyon. Nang ihatid ni Diuspan ang 2 pulis, lumabas din si Kyung mula sa gilid. Hindi maintindihan ni Kyung kung bakit kinansela ni Diuspan ang ulat. Hindi ba't mas mapanganib ang kanyang ina? Ngunit tiningnan lamang ni Diuspan ang screen ng gusali. Siya lang ang nakakaunawa na kung mahuhuli si Secretary Lee, malalantad ang illegitimate na anak ng chairman na si Hyun. Sa harap ng tanong ni Kyung, sumagot lang siya ng isang pangungusap, kung makikialam ang pulis, magbabago ang buhay ni Yoon Kyung. Gayunpaman, ginawa niya ito para sa ikabubuti ni Yoon Kyung. Ang pahayag na ito ay nagpataka kay Kyung. Bagamat pinag-uusapan ni Diuspan ang kanyang sarili, tila hinuhusgahan niya ang ibang tao. Nagtataka si Kyung kung sino talaga si Diuspan. Gusto niyang malaman kung ano ang plano ni Diuspan kung hindi ito magsusumbong.
Nagpasya pa rin si Diuspan na gawin ang nakasanayan niyang paraan, ngunit nag-aalala siya kay Sikyong, lalo na sa dalawang malaking peklat sa mukha nito. Bagamat sinabi ni Sikyong na ayos lang ang mga sugat na ito, pag-uwi niya at kaharap ang kanyang ama, nagpasinungaling siya na binugbog siya ng isang grupo ng mga basagulero. Sino ang mag-aakalang hindi maniniwala ang kanyang ama, kundi kinuha ang kanyang damit at hiniling kay Sikyong na dalhin siya sa lugar kung saan siya binugbog. Nagulantang si Sikyong at dali-daling dinala ang kanyang ama sa isang parke. Habang sinusuri ng kanyang ama ang sitwasyon ng insidente, patuloy na kinakagat ni Sikyong ang kanyang mga kuko, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Maaga nang napagtanto ng ama ni Sikyong na nagsisinungaling ang kanyang anak. Bilang isang taga-usi, sa isang sulyap pa lang sa topografiya ng lugar na ito, makikita niyang walang sinumang dumaan dito. Lumingon siya at tinanong si Sikyong kung bakit lagi itong nagsisinungaling kamakailan. Sinabi niya na gusto niyang malaman ang lahat ng nangyari kay Sikyong at ang lahat ng ginawa niya ay para sa ikabubuti ng kanyang anak. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Sikyong na pagkatapos nito, nang dalhin siya sa ospital, walang magawa ang kanyang ama kundi tingnan ang kanyang anak na nakahiga sa kama ng ospital. Mabilis na tumawag ang ina ni Sikyong. Nang marinig niya na nawalan ng malay ang kanyang anak dahil sa sobrang stress, agad niyang nahulaan na dahil ito sa sobrang taas na hinihingi ng kanyang asawa, kaya napunta sa ganitong sitwasyon ang kanyang anak. Pinagalitan niya ang kanyang asawa, ngunit ang ama, hindi talaga napansin ni Sikyong ang kanyang pagkakamali. Iniisip pa rin niya na ang lahat ng ginawa niya ay para sa ikabubuti ni Sikyong. Masasabi lang na ito ay isang mapanupil na pag-ibig. Hindi nakakapagtakang naging ganoon si Sikyong. Nakahiga siya sa kama ng ospital at nakatingin sa bintana. Dumugo na ang kanyang mga kuko dahil sa sobrang pagkagat. Hindi pa rin alam ni Diuspan ang aksidente ni Sikyong. Nagpunta siya sa istasyon ng pulisya para sa huling pag-ulat. Dahil walang malinaw na pinsala sa pamilya ni Diuspan, nagpasya ang pulisya na hindi na ipagpatuloy ang investigasyon pagkatapos suriin ang kaso. Ngunit ang hindi inaasahan ni Diuspan ay napakamaingat ni Secretary Lee. Bago kumilos, sinira niya ang lahat ng kamera. Upang makaganti, tinawagan ni Diuspan ang Lee Construction para magtanong tungkol sa impormasyon ni Secretary Lee. Gayunpaman, dahil si Secretary Lee ay tauhan ng presidente, wala siyang makuhang impormasyon. Nang makita niyang papilay-pilay na lumabas ang kanyang ina, sa wakas ay naintindihan ni Diuspan kung bakit ganoon kahina si iyon. Makahahanap lang siya ng tulong sa mga yaya ng pamilya. Matapos makakuha ng ilang impormasyon tungkol kay Secretary Lee mula sa yaya, muling tumawag si Diuspan sa kanyang driver para makuha ang numero ni Secretary Lee. Nang subukan niyang tawagan, nalaman niyang hindi gumagana ang numero at hindi siya makakontak. Sa kabila nito, alam na alam ni Secretary Lee ang ginagawa niya. Naiintindihan ni Diuspan na kung patuloy nakikilos ang kalaban, hahayaan na lang niya silang guluhin siya. Inisip ni Diuspan ang gabing iyon nang halos kunin ang kanyang ina at bumigat ang kanyang puso. Gusto niyang malaman kung saan balak dalhin ng misteryosong grupo ang kanyang ina. Samantala, kasalukuyang nakaupo si Secretary Lee sa opisina ni Dong-su, nagrereklamo tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Paumanhin, paano kung matuklasan ito ng pulisya? Labis na nalilito si Secretary Lee dahil pagkatapos nilang magkita ni Diuspan, naging mas mahirap na itong harapin. Hindi niya inaasahan na sasabihan siya ni Dong-su na solusyonan ito ng mag-isa, at inutusan din siyang disiplinahin si Jaemin dahil sa pagtakas nito noon. Gusto ni Dong-su na maramdaman nila ang pagtataksil. Hindi pa rin alam ni Diuspan na nasa panganib si Jaemin. Nang makarating sa paaralan, napansin niyang hindi pumasok si Jaemin at inutusan ang kanyang mga tauhan na tawagan ito, ngunit hindi ito makontak. Agad na inakala ni Diuspan na nag-skip lang ng klase si Jaemin. Kamakailan, dahil sa mga babala ni Diuspan, hindi na natatakot ang mga kaklase sa mga taong tulad ni Suho. Naglakas loob pa nga silang utusan si Suho na itapon ang basura. Sa simula, ayaw pansinin ni Suho ang mga ito, ngunit nang makita niya si Diuspan na nakatayo sa likod at binabalaan siya, sumunod siya at dinala ang basura para itapon. Ang mga aksyon ni Diuspan ay muling nagdulot ng kaguluhan sa mga kaklase. Nang makita ang mga sugat sa kanyang mukha, inakala ng lahat na binugbog siya ni Jaemin, at inambush ng kanyang grupo. Gayunpaman, kumalat sa buong paaralan ang balita na dinukot ni Jaemin si Diuspan. Ngunit simpleng sinabi lang ni Diuspan na nakipaglaban lang siya sa ilang basagulero. Sinabi rin niya na ang tanging kinatatakutan niya ay ang kanyang mga guro at ang mga pagsusulit. Nang marinig ito, iminungkahi ng ilan sa kanyang mga kaklase na magkape para maibsan ang stress. Ngunit si Diuspan, na out of date, ay nagulat at inakalang pinag-uusapan nila ang paglaban. Ikinatawa ito ng lahat, iniisip na si Diuspan ay talagang isang sinaunang tao. Nang makita nila ang kanyang nahihiyang mukha, saka lang nila napagtanto na seryoso nga si Diuspan. Gayunpaman, agad namang nagkunwari si Diuspan na kaawa-awa, sinabing wala siyang kaibigan kaya umaasa siyang tutulungan siya ng lahat. Ang kanyang kaawa-awang hitsura ay nagdulot ng simpatya sa lahat. Talagang epektibo ito, bawat estudyante ay lumapit at mahigpit na nakipagkamay kay Diuspan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napansin ng isang babaeng estudyante na malapit na ang klase, ngunit wala pa rin si Sikyong.
Nag-alala si Diuspan, kaya kinausap niya si Sikyong pagkatapos ng klase at nalaman niyang kinailangan itong maospital kagabi at nagmamadaling pumunta sa aklatan kinabukasan pagising. Pinayuhan ni Diuspan si Sikyong na magpahinga muna ng ilang araw at magkita na lang muli. Hindi niya inaasahan ang tunay na layunin ni Sikyong sa pagpunta sa aklatan, ay para magbasa ng libro tungkol sa ikalawang pagkabuhay muli. Nang umuwi si Diuspan, napansin din ng yaya ang pagbabago sa kanya. Hindi lang siya nag-order ng sashimi, kundi kinain din niya ito ng may gana sa harap ng yaya. Hindi lang iyon, dati ay hindi siya kumakain ng kimchi, ngunit ngayon ay sinubukan niya. Nang makita ng yaya ang anino ni Diuspan habang nagpapalit ng damit, nagulat siya, sa isang beses lang na nasugatan ang kanyang ulo, nagbago na ang kanyang panlasa. Kasabay nito, si Jaemin, dahil sa pag-aalala na ang kanyang dating aksyon ay maaaring maging dahilan para mahuli siya ng pulis, ay partikular na pumunta sa bahay ni Diuspan upang magtanong kung may nangyari ba nitong mga nakaraang araw. Ngunit nang marinig niya ang driver na walang nangyari, lalo siyang nagduda. Malinaw na naroroon ako, bakit walang nangyari sa bahay ni Diuspan? Hindi pa rin alam ni Diuspan na naglakas loob na bumalik si Jaemin, ang taksil, sa pinangyarihan ng krimen. Kinagabihan, pagkatapos ng klase, nakita niya si Sikyong sa daan pagkatapos ng isang araw na hindi pagkikita. Nang makita niyang may sugat ang daliri ni Sikyong, agad na nahulaan ni Diuspan na may itinatago ito sa kanya. Gayunpaman, ayaw sabihin ni Sikyong ang kanyang iniisip, at nagdahilan lang na kailangan niyang mag-aral kaagad, pagkatapos ay kinalagkad si Diuspan sa study room. Sa kalagitnaan ng pag-aaral, lumabas si Sikyong mag-isa. Nag-alala si Diuspan, bumili ng isang bote ng tubig at sumunod. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nag-aaral si Sikyong ng ilang sandali at pagkatapos ay nagpapahinga. Alam ni Sikyong na tiyak na magsusumbong ang kanyang ama sa pulisya at may mga pulis na darating sa paaralan. Nag-aalala siya dahil nagsinungaling siya tungkol sa pagiging biktima ng isang grupo ng mga basagulero at hindi iyon madaling palalagpasin ng kanyang mga magulang. Inisip ni Diuspan na dahil sa kanya, kaya napunta si Sikyong sa sitwasyong ito. Nagtanong siya kung talagang nasa panganib si Sikyong. Hindi niya inaasahan na ang taong talagang nasa problema ay si Diuspan dahil sa sandaling ito, ang kanyang mga dokumento at file ay nasa mesa ng ama ni Sikyong. Samantala, patuloy na ipinaliwanag ni Diuspan kay Sikyong kung bakit niya nararanasan ang mga problemang ito. Naniniwala siya na ang lahat ay dahil sa kanyang mahinang kasanayan sa pakikipaglaban. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo siya at nagsimulang turuan si Sikyong kung paano ipagtanggol ang sarili. Isang mag-aaral na matalino, isang gangster boss. Silang dalawa ay magkasamang nag-aaral at nagsasanay ng martial arts. Sa harap ng pagtuturo ni Diuspan, lumabas sa mukha ni Sikyong ang isang hindi inaasahang ngiti. Samantala, natuklasan ng ama ni Sikyong na si Ihyun ay ang illegitimate na anak ng chairman at nagsimulang maghinala sa motibo ni Diuspan sa paglapit sa kanyang anak. Gayunpaman, hindi iniisip ni Sikyong ang mga bagay na iyon sa sandaling ito. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang mga kamao para mag-ehersisyo at ang kanyang kalooban ay lubos na kalmado. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Sikyong si Jaemin na palihim na nakatago sa sulok ng silid. Hindi niya isiniwalat si Jaemin at pinili niyang ilihim ito, ngunit nang makita ni Jaemin si Diuspan na pumasok sa villa, lumabas siya at tinanong si Diuspan kung bakit siya naroon. Doon niya lang nalaman na ang bahay na pinasukan niya at sinira noon ay ang bahay pala ni Diuspan. Pagkatapos, dinala ni na Diuspan at Sikyong si Jaemin sa isang coffee shop. Sa harap ni Jaemin, hindi nagpakita ng anumang kabaitan si Diuspan at ganoon din si Sikyong. Narinig niya ang pagkabahala sa tinig ni Jaemin, kaya nang harapin ang paghamak ni Sikyong, agad na nawalan ng kontrol si Jaemin. Gayunpaman, dahil nandoon si Diuspan, naglakas loob lang si Jaemin na magsalita ng malakas at walang nagawa. Binalaan ni Diuspan si Jaemin na huwag kalimutan ang regular na klase bukas. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Jaemin ang dahilan ng kanyang pagpunta sa bahay ni Diuspan at sinubukan niyang alamin kung hinahanap ng pulisya ang mga salarin. Nakahinga ng maluwag si Jaemin nang marinig na hindi na itutuloy ni Kim Dyukpal ang pagrereklamo, kaya kampante na siya, ngunit walang masabi si Sikyong sa ganoong ugali ni Jaemin. Nagsimula siyang mag-relax at kumain ng cake ng matakaw. Napansin ni Kim Dyukpal na hindi pa kumakain si Jaemin simula kahapon, kaya inanyayahan niya si Jaemin sa kanyang bahay at pinahanda sa katulong ang isang masaganang pagkain. Nang makita ang masaganang pagkain sa harap niya, hindi napigilan ni Jaemin ang kanyang gana at lumunok ng laway. Nang marinig niya ang malumanay na salita ng katulong sa kanya, medyo nanibago si Jaemin. Bagaman nasa tabi pa rin niya si Sikyong at patuloy na nagsasalita ng masakit, hindi na ito pinansin ni Jaemin. Naging abala lang siya sa pagkain ng masarap. Pagkatapos, tinanong pa ni Jaemin si Kim Dyukpal kung may bakanting silid sa bahay. Hindi inaasahan, medyo malala rin ang sitwasyon ni Jaemin. Medyo malungkot din ang pamilya niya, malayo ang trabaho ng ama niya. Umalis ang ina niya sa bahay, at ang kapatid niyang babae ay nag-aaral sa vocational school. Nang matapos makinig, lumambot ang puso ni Kim Dyukpal. Nang magpasya siyang patulugin si Jaemin sa bahay niya, hindi nasiyahan si Sikyong. Gusto ko ring matulog dito. Walang nagawa si Kim Dyukpal kundi hayaan si Sikyong na manatili rin. Hindi inaasahan, hindi naging mahiyain si Jaemin sa bahay ni Kim Dyukpal. Hating gabi, inagaw pa niya ang tubig ni Kim Dyukpal para inumin.
Nang maghahanda na si Kim Byuk-pal para mag-aral, hiniling ulit ni Jimin na manatili pa ng ilang araw, sinabing magkaibigan sila. Pagkakaibigan, hindi dapat ganoon kadamot. Lubos niyang nakalimutan ang ginawa niya kay Hyun dati. Kumakalat pa rin ang video na ipinadala niya, at dahil sa video na iyon, naging target siya ng cyberbullying. Ngayon, palagi nang kinukutya si Kim Byuk-pal ng mga kaklase niya sa eskwelahan, ngunit hindi napansin ni Jimin kung ano ang tama. Nakita pa nga niya itong nakakatawa. Hindi inisip ni Kim Byuk-pal na nakakatawa ito. Sinabi niya kay Jimin na ito ay tulad ng paglunok ng kaluluwa ng isang tao. Gayunpaman, hindi napansin ni Jimin ang kanyang pagkakamali. Sa halip, tinanong pa niya si Kim Byuk-pal, bakit kailangan ganoon kahigpit? Hindi naman namatay ang tao. Pagkasabi nito, galit na lumabas si Jimin. Nilagyan ko sana ng sigarilyo nang lumabas ang kotse ni Kim at tinukso si Jimin. Hindi nakapagpigil si Jimin, lumapit siya at hinawakan ang manggas ng kotse ni Kim, ngunit hindi natakot si Kim at hinamon pa si Jimin na sampalin siya. Sa harap ng isang taong may ama na taga-usig, walang nagawa si Jimin. Pagkatapos, diretsong sinabi ni Kim ang layunin ni Jimin. Gusto mong kumpirmahin kung hinahanap ka ng pulis, kaya ka pumunta rito, tama ba? Dahil nakita ni Kim ang mukha ni Jimin nang lumingon siya noong araw na tumakas siya. Hindi pa rin naiintindihan ni Jimin ang kanyang pagkakamali, sa tingin niya ay walang problema kung hindi nangyari ang insidente. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumugod palabas si Tipan. Saan ko ba makikita ang mga taong iyon? Akala ko kinabukasan ay makikipagkita na kayo sa grupo ni Dongsu, pero hindi ko inaasahan na dadalhin ni Tipan si Jimin sa eskwela. Ang tatlong nakasakay sa kotse ay hindi mapakali. Sina si Kyang at Jimin ay hindi tumigil sa pag-ingay. Nang makita nilang nagalit si Tipan, saka lang sila tumahimik. Pag-uwi, sinimulan muling isipin ni si Kyang si Tipan. Nagtaka siya kung anong uri ng tao talaga si Tipan. Habang iniisip niya ito, lalo siyang sumasakit ang ulo. Kahit na malinaw na parehong tao sila ayon sa resulta ng psych test, bakit napakalaki ng pagkakaiba? Mayroon kaya siyang multiple personality disorder? Habang nalilito pa rin si Kyang, iniisip din ni Tipan ang mga issue tungkol sa gang. Nang marinig ni Jebin na ang kalaban ay ang grupo ni Dongsu, tuluyan nang nagulat si Tipan. Ang dalawang taong tinuruan niya sa banyo kanina ay hindi ba miyembro ng gang ni Dongsu? Dahil sa kanyang ina, nagpasya siyang mag-isa itong harapin. Pagkatapos niyang magpaalam kay si Kyang, naglakad siya mag-isa papunta sa kalye. Ngunit habang naghihintay siya ng sasakyan, biglang lumitaw ang dalawang lalaking nakaitim sa likod niya, tinakpan ang kanyang ulo ng sombrero, at dinala siya sa isang abandonadong warehouse. Nang makita ni Tipan ang kanyang mga dating kasama, agad siyang tumayo. Dongsu. Kasabay nito, si Kyang ay labis na nag-aalala na hindi siya mapakali. Pauwi na siya nang makita niya mismo si Tipan na hinuli ng isang grupo ng mga estranghero at isinakay sa isang sasakyan. Kaso, masyadong mabilis ang mga iyon, hindi sila naabutan ni Kim. Nang makita niya ang telepono ni Tipan na nahulog sa lupa, dali-dali siyang tumawag sa pulis. Ngunit nang tanungin ng pulis ang lokasyon, naaalala ni Kim ang sinabi ni Tipan sa kanya at naisip na ayaw niyang baguhin ang buhay ni iyon, kaya nagpasya siyang hindi magulat sa pulis. Sinabi lang niya na biro lang ng mga kaibigan. Gayunpaman, pagkababa ng telepono, hindi pa rin mapakali si Kim. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang kontak ng kanyang ama. Kasabay nito, may mapagmataas na saloobin si Tipan na may mapanuring tono na ikinagulo ng mga nakapaligid sa kanya, ang mga dating gangster. Nagsumbong din kay Dongsu ang mga gangster na tinuruan ni Tipan sa hot spring. Nang marinig ito, agad na hinila ni Dongsu ang damit ni Tipan at nakita ang tatlong titik na high-heon sa damit. Naalala niya na ito ang pumatay sa kanyang kapatid. Nang magkaharap ang magkaaway, nagliyab ang galit. Nagulat din si Yong Cheol, hindi niya inakala na ito pala ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Nang makita niya si Ihyun na ganap ng nagbago, kumpara dati, inakusahan niya si Ihyun na walang utang na loob dahil ang kanyang kapatid mismo ang nagligtas sa kanya. Ngayon, nagpapanggap pa siyang siksihipan at gumagawa ng gulo kung saan-saan. Ngunit ayaw magpaliwanag ni Tipan, bagkus ay kinwestiyon lang niya si Dongsu, sumusunod ba kayo sa utos ni Tigides? Ngunit may pahintulot ba ni Chaesung, ang kapatid na pinuno? Gayunpaman, habang nagsasalita, bigla siyang nakaramdam ng masamang kutob na baka napatay na nila ang kapatid na pinuno ni Chaesung. Nang marinig ito, galit na galit si Yong Cheol at agad na sumuntok kay Tipan, ngunit madaling naiwasan ito ni Tipan. Pagkatapos, ipinakita ni Tipan ang kanyang pambihirang lakas sa pakikipaglaban. Mag-aaral lang siya ng high school. Bagamat isa lang siyang estudyante sa high school, nabugbog niya ang mga miyembro ng gang na ito hanggang sa malito sila. Ngunit naisip pa rin ni Yong Cheol na masyadong mahina ang kanyang mga tauhan at naghandang kumilos ng mag-isa. Ngunit agad na hinawakan ni Tipan ang kanyang kamao. Bakit hindi mo baliktarin? Tumaba ka ba? Ngunit hindi inaasahan. Sa huli, natalo si Tipan dahil sa kanyang timbang. Nagbigay pa ng isa pang suntok si Yong Cheol na nagpatumba kay Tipan. Nang mangyari kay Tipan ang insidente, masipag na naglilinis si Jimin sa paaralan. Pagpasok ng mga alipores, napagalitan sila ng kanilang homeroom teacher.
Pagkaalis ng homeroom teacher, isang alipores na may blonde na buhok ang lihim na lumapit kay Jimin at naglabas ng mensahe para ipakita sa kanya. Nang makita ni Jimin ang address sa mensahe, natigilan siya. Hindi ba ito ang bahay ni Tipan? Gustong malaman ni Jimin kung bakit kailangan niyang pumunta doon. Nang malaman niyang gustong ipagpatuloy ng kanilang pinuno ang operasyon, agad na tumanggi si Jimin, ngunit hindi niya inaasahan na magtataksil ang mga alipores na ito. Upang sumali si Jimin sa gang ni Dongsu, ayon sa utos ng pinuno, gusto nilang dakpin si Jimin at dalhin siya sa kanilang harapan. Sa oras na ito, labis na nagalit si Jimin. Hindi niya inaasahan na kakampi pala sila sa kalaban. Nang makita niyang kikilos na sila, biglang itinapon ni Jimin ang basurahan sa kanila at tumakas. Habang tumatakas si Jimin, iniisip pa rin ni Sikiang kung paano ililigtas si Tipan, ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama. Dahil sa mga nangyari kamakailan, umupa ang ama ni Sikiang ng tutor at ayaw niyang mag-aral mag-isa ang kanyang anak. Naghahanda siyang panatilihin siya sa bahay. Sa oras na ito, tumatakas si Jimin at nagkataong nadaanan si Sikiang, kaya agad niyang hinila ang kanyang kaibigan sa isang madilim na bodega upang magtago. Nang makita ng grupo ng mga alipores na wala na si Jimin, naghiwa-hiwalay sila at nagpatuloy sa paghabol. Pagkatapos nito, sasabihin na sana ni Jimin kay Sikiang na plano ng gang ni Dongsu na dakpin ang ina ni Iyon. Hindi inakala ni Sikiang na gagawin nila ito, hulihin muna si Tipan tapos ang ina ni Iyon. Nang malaman ni Jimin na nahuli na rin si Tipan, bigla niyang naalala ang nangyari kanina kung saan dadalhin sana siya ng mga alipores sa isang lugar at marahil nandoon din si Tipan. Ang opisina at GFIC ng hotel ang posibleng pinaglalagyan kay Tipan. Para iligtas si Tipan, sinabihan ni Sikiang si Jimin na bilisan at tumulong. Kung mahuhuli ang ina ni Hyun, magiging seryoso ang lahat, ngunit hindi maglakas loob si Jimin na pumunta. Dahil ang mga miyembro ng gang na iyon ay pawang matatanda at mahusay sa pakikipaglaban, at siya, isang baguhan, ay hindi man lang kayang talunin si Tipan, para lang siyang sumubo sa kapahamakan kung pupunta siya. Sino ang mag-aakala na pagkatapos marinig iyon, diretsyong tinukso ni Sikayang si Jimin na isang duwag at walang silbi, na ikinagalit ni Jimin. Bakit niya ako sinasabihan ng ganoon? Kung tutuusin, bata lang din si Sikayang na protektado ng kanyang ama na isang taga-usig. Nang marinig ito, nagpasya si Sikayang na ipagsapalaran ito at iligtas si Tipan mag-isa. Natigilan si Jimin, hindi niya maintindihan kung bakit dati ay galit na galit si Sikayang kay Tipan, pero ngayon ay napakabuti na ng kanilang relasyon. Lahat ng ito ay dahil kay Jimin. Tunay na dahil sa ginawa ni Jimin kay Tipan kaya hindi na natatakot si Sikayang ngayon at determinado siyang iligtas si Tipan upang magkaroon ng kapayapaan si Yeonhyun. Pagkatapos paalisin si Jimin, mag-isa si Sikayang na naglakad patungo sa hotel. Sa kabilang banda, nagising na si Tipan. Sa sandaling ito, si Dongsu na lamang ang natitira sa eksena. Gustong malaman ni Dongsu kung kanino natutong lumaban si Tipan, ngunit syempre, hindi nagsinungaling si Tipan. Sa halip, kinwestiyon niya si Dongsu kung baliw ba ito para arestuhin ang kanyang ina at dalhin sa mental hospital para lang maging isang kabataan at mapanganib tulad nito, kaya naitatag ang Dongsu gang, tama. Hinarap si Dongsu, agad na sinabi ni Tipan ang kanyang hula. Inakala niya na nakita lang ni Dongsu ang pagkamatay ng pinuno bilang tamang pagkakataon para umalis at buin ang Dongsu gang. Sa harap ng matalim na salita ni Tipan, unti-unting kumalma si Dongsu. Hindi siya nagsalita at umalis. Samantala, si Sikiang ay patungo sa kanyang destinasyon, nakikita ang sunod-sunod na mensahe mula sa kanyang ama at labis na naguguluhan. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Tipan. Nang marinig niya ang boses ng yaya ni Tipan, agad na sinabihan ni Sikiang na ibigay ang telepono sa bodyguard. Sinabi niya sa bodyguard na agad na ipatawag ang security team na konektado sa pamilya ng Taekoon sa bahay. Kasabay nito, ipinaliwanag din ni Dongsu kay Tipan ang dahilan ng pagtatatag ng gang. Dongsu, pero gusto lang malaman ni Tipan kung nasaan na si Chaesung. Sa puntong ito, lalong nawala ng pag-asa si Dongsu dahil ang pagkamatay ni Tipan ay nagresulta sa pagkakaisa ng ibang mga gang para salakayin ang gang ni Chaesung. Nasugatan si Chaesung at pagkatapos ay naglaho, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nang marinig ito, naintindihan din ni Tipan ang pinagdadaanan ni Dongsu, ngunit gusto pa rin niya na buwagin ni Dongsu ang kanyang gang. Nang marinig ito, tumawa si Dongsu. Pakiramdam niya, ang estudyante ng high school na ito ay parang tunay na gangster, at bakit inakala ni Tipan na sa isang salita niya ay bubuwagin na niya ang gang. Habang tahimik si Tipan, biglang tumawag si Yongcheol. Nang malaman niyang mahigpit ang mga bodyguard sa bahay ni Tipan, hindi nataranta si Dongsu, kundi sinabihan pa si Yongcheol na mag-ingat. Pagkatapos, gusto niyang malaman kung bakit binura ni Tipan ang nakaraang kaso at nagpadala ng napakaraming bodyguard. Malinaw na maraming lihim, ngunit paano naman sasabihin ni Tipan? Bukod pa rito, wala siyang pakialam. Isa lang naman siyang estudyante sa high school, paano niya hindi maintindihan? Gayunpaman, ang sagot ni Tipan ay nagpabatid kay Dongsu na ang kabataang ito ay hindi madaling kalabanin. Sa pag-uusap na ito, hindi ko kaya ang isang estudyante ng high school. Sa tingin ko hindi mo kaya. Naalala ni Dongsu ang nakaraang pag-uusap niya kay Tiigide.
Iniihanda niya ang pagdadala sa ina ni Iyon sa mental hospital, at pagkatapos ay ipadala si Iyon sa ibang bansa para mag-aral upang mapatibay ang kanyang posisyon. Ngunit sa pagtingin kay Sipan ngayon, mukhang masyadong naiba si Ted. Ang batang ito ay hindi basta-basta kayang harapin. Pagkatapos, tumayo si Sipan at hiniling kay Dongsu na gamitin ang puwersa para subukin siya. Nang maghahanda na silang maglaban, dumating na rin si Sikayang. Ngunit sino ang mag-aakala na nahabol na rin ang ama ni Sikayang gamit ang location tracking software? Hindi inakala na sadyang inakay ni Sikayang ang kanyang ama dito dahil sa ganitong paraan lamang niya maililigtas si Sipan nang hindi nagre-report sa pulis. Hindi inakala ng ama ni Sikin na ang kanyang masunurin at mabait na anak ay gagawa ng ganito. Dahil sa isang anak sa labas, naramdaman niyang hindi karapat-dapat si Sipan na maging kaibigan ni Sikiyang. Ngunit nang makita niya ang mga matang nagmamakaawa ng kanyang anak, kumislap din ang isang sinag ng pagkakaugnay sa kanyang mga mata. Samantala, tumatawa pa rin si Dongsu dahil sa mga salita ni Sipan. Gayunpaman, isang pangungusap mula kay Sipan ang nagpatigil sa kanyang pagtawa. Ito ay punit na nang lumabas kayo ni Yong Cheol para kumuha ng data, tama. Lalong naging mausisa si Dongsu kung sino ba talaga si Sipan at kung paano niya nalaman ang mga lihim na ito. Ngunit hindi pa rin nagpaliwanag si Sipan. Sa halip, inalis niya ang kanyang maskara at inihayag ang kanyang pamamaraan sa pagharap kay Dongsu. Ito ay isang taong alam ang iyong kahinaan mula sa loob hanggang lababas. Ang pahayag na ito ay nagparamdam kay Dongsu na para siyang nahulog sa isang yelong hukay. Hindi lang iyon, binantaan pa ni Sipan si Dongsu na buwagin ang Dongsugang at dalhin si Ted sa kanyang harapan. Sa oras na iyon, bibigyan siya ni Sipan ng pera para matupad ang kanyang pangarapang magbukas ng tindahan. Ang mga salitang ito ay hindi nagbigay kay Dongsu ng anumang pagkakataong makipag-ayos, kundi parang isang utos. Ang mas nakakagulat pa para kay Dongsu ay ang binatilyong ito ay parang kanyang pinuno na nagsasalita ng parehong mga turo. Matapos ayusin ang lahat, nakatayo na lamang si Dongsu habang umalis si Sipan. Nakasalubong ni Sipan si Sikin sa labas na nakatayo sa harap ng kanyang ama. Nang makita niyang maayos si Sipan, agad na nakahinga ng maluwag si Sikin. Sa sandaling ito, ipinakita ni Sipan ang kanyang husay sa komunikasyon at pakikitungo sa pamamagitan ng direktang pag-amin ng pagkakamali at paghingi ng tawad sa kabilang panig. Dahil dito, nagbago ng kaunti ang pananaw ng ama ni Sikin tungkol sa kanya. Pagkatapos, lumapit siya at ibinigay ang kanyang calling card kay Dongsu at binantaan ang kalaban na iniimbestigahan niya ang ilang issue na may kaugnayan sa Dongsugang. Hindi siya nagpaligoy-ligoy at diretsong sinabi na kailangan ng bawiin ni Dongsu ang lahat ng kanyang tauhan mula sa bahay ni Sipan. Agad na naramdaman ni Sipan na nahuli siya ng kalaban, kaya kailangan niyang sumunod ng masunurin si Dongsu. Isang perpektong plano sa pagdakip ang naputol sa gitna. Pag-uwi, nakita ni Sipan na puno ng mga security guard ang lahat ng dako at labis siyang naguluhan. Nang malaman niyang si Sikin pala ang tumawag sa lahat ng ito, bigla siyang nakaramdam ng init sa puso. Buti na lang at hindi naghinala ang yaya at ang mga tao sa bahay. Inakala nilang dahil sa gusto ng kanyang ina na uminom kaya nagpadala ng napakaraming tao. Nang makauwi si Sipan ng ligtas, pinuntahan na rin ni Dadf si Dongsu. Gayunpaman, wala nang magawa si Dongsu ngayon dahil diretsahan na siyang pinuntahan ng mismong chief prosecutor. Diretsahan ding sinabi ni Dongsu kay Ted na hindi nila kayang kalabanin si Sipan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Ted iyon. Sa halip ay kinwestiyon niya si Dongsu kung naaalala pa niya ang pangako na kanyang sinang-ayunan sa ospital. Sa oras na iyon, dahil walang pera para sa paggamot ni Sipan, nasaksihan ni Ted ang eksenang ito. Ginamit niya ang pera para sa operasyon bilang kondisyon na hinihiling kay Dongsu na maging kanyang tauhan. At mula sa araw na iyon, naligaw si Dongsu sa bangka ni Ted. Gayunpaman, hindi pinahirapan ni Dadf si Dongsu, bagkus ay binigyan niya ito ng huling pagkakataon. Kung hindi, lahat ng ari-ari ang hawak ni Dongsu ay kukunin niya. Sa harap ng banta ng babaeng ito, napilitan lamang si Dongsu nang umiwi at sumang-ayon. Pagkaalis ni Dadf, isinaysay ni Dongsu ang kondisyon ni Sipan kay Yong Cheol at naramdaman din niya na medyo kakaiba ito. Bagamat alam ng kalaban ang lahat tungkol sa kanyang pinuno, naramdaman pa rin niyang hindi niya kayang saktan si Sipan. Upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Sipan, hiniling ni Dongsu kay Yong Cheol na subaybayan siya. Kasabay nito, iniisip din ni Sipan kung, dahil malinaw na siyang nagsalita, maiintindihan ba siya ni Dongsu. Nang humupa ang gulo, nakipag-ugnayan si Sipan kay Sikayang, ngunit natuklasan niyang walang bakas ni Sikayang sa silid-aralan. Hindi rin sinagot ang mga mensahe. Napansin pa nga ng ibang mga kaklase na hindi na magkasama ang kanilang shiniship na couple. Inakala nilang nag-away ang dalawa at pinayuhan silang magkabati. Gayunpaman, nakaramdam din si Sipan ng kawalan ng magawa dahil pagkatapos nilang maghiwalay ni Sikin sa hotel noong araw na iyon, puno ng kalungkutan ang mga mata ni Sikin. Ngunit pagkatapos noon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Sikin. Nang muli silang magkita sa parke, sinabi ni Sikin kay Sipan na hindi na sila dapat magkita pa dahil sa nangyari.
Ang telepono ni si Kim ay ginawa ng dalawa. Hindi na siya makapunta sa study room, at ngayon ay kailangan na nilang magkunwari na hindi sila magkakilala sa paaralan. Tungkol sa resultang ito, naiintindihan ni Tipan. Kung tutuusin, komplikado ang kanyang pamilya, ngunit sinabi ni si Kim na kasalanan niya ang lahat dahil pumayag siya sa hiling ng kanyang ama na huwag nang makipaglaro kay si Pan. Ang bawat salita ng kanyang ama ay para sa ikabubuti ni Sekyang, kaya hindi siya naglakas loob na sumalunga. Gayunpaman, nagpa siya pa rin si Sekyang na patuloy na tulungan si Tipan sa pag-aaral. Kinuha niya ang tablet na iniwan ng kanyang ina na may kakayahang tumawag at sinabi kay Sipan na kung may mangyari, makipag-ugnayan sa numerong ito. Matapos sabihin ang lahat, naghanda na sana si Sekyang na umalis nang marinig niya si Sipan na nagsabi na kung may problema, puntahan lang siya. Nang marinig ito, agad na humingi si Sekyang ng pabor, sana ay turuan siya ni Sipan kung paano magmaneho. Sinabi din ni Sekyang na ngayon lang siya nakalabas dahil gusto ng kanyang ama na makipaglaro siya kay Jae-hyuk, kaya habang nag-aaral sila, palihim siyang lumabas. Si Tipan, hindi niya inaasahan na iyon pala ang kanyang kalaban. Kinabukasan, pagdating niya sa eskwelahan, nakita niya si Jae-hyuk na may mayabang na ekspresyon at para mapababa ang reputasyon ni Tipan, sinabi pa niya na si Tipan ay lalong nagiging gangster na may napakagaling na athletic skills. Hindi na nakapagpigil si Hiking nang marinig niya ito, kaya't itinaas niya ang kanyang kamao at pinatigil ito sa harap mismo ng mukha ni Jae-hyuk na ikinagulat niya. Pagkatapos, nagbiro siya kay Jae-hyuk, sinasabing dapat din siyang mag-aral ng boxing, magsanay ng pisikal, at umunlad ng buo. Nalilito si Jae-hyuk at hindi naintindihan ang ibig sabihin ni Sekyang, kaya patuloy niyang sinundan siya at tinanong kung talagang gusto siyang sundan ng kalaban. Sa sandaling ito, napansin din ni Tipan ang eksenang ito, ngunit hindi niya pinansin at tahimik na sumunod sa grupo ni Suho. Mula sa bibig ng iba, nalaman ni Tipan na hinahanap nila si Jimin at tila mayroon silang itinatagong sikreto. Pagdating sa klase, tiningnan ni Tipan ang bakanting upuan at nagtataka. Akala niya ay lumiban na naman si Jimin, kaya nagpadala siya ng mensaheng nagbabanta sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang babae at dahil papalapit na ang oras ng graduation picture, tinanong nila si Tipan kung gusto niyang mag-makeup. Gayunpaman, dahil si Tipan ay isang matigas na lalaki, hindi siya gagawa ng ganoong mga bagay na pambabae. Sa sandaling ito, ang anunsyo tungkol sa field trip sa blackboard ay nakakuha ng atensyon ni Tipan. Sa araw ng graduation picture, nagdala si Tipan ng maraming gamit sa dalampasigan. Ang mga bagay na ito ay mga laruan na dinala niya noong bata pa siya sa field trip. Nang makita ito ng mga babae, inakala nilang nagnakaw siya sa museo. Dahil dito, labis na nahiya si Tipan. Mabuti na lang at hindi tumutol ang mga babae, hinawakan pa nga ang kanyang kamay at inaya siyang maglaro. Naghati ang 6 na tao sa 2 koponan at naglaro ng tanungan. Ang unang laro ay hulaan ang pangalan ng mga awit batay sa pamagat ng kanta. Ito ay isang larong magaling si Tipan dahil ang unang tanong ay tungkol sa walang hanggang musika. Hindi alam ng mga kabataan, tanging si Sipan lang, nakabilang sa henerasyon ng kanilang mga magulang, ang nakasagot ng tama. Tama rin ang lahat ng sumunod na tanong na sinagot ni Tipan, na ikinagulat ng mga estudyante. Nagtaka sila kung kakaiba ba ang kanyang utak kumpara sa ordinaryong tao. Nang matapos ang laro at oras na ng pagkuha ng litrato, nanatili pa rin si Sipan sa kanyang nakasanayan noong nasagang siya laging nakasimangot kapag kinukuhanan ng litrato at hindi makagawa ng tamang galaw ng kamay. Dahil dito, nagmukha siyang kakaiba sa lahat. Pagkatapos, napansin ng ilang estudyante na nakatayo at nanonood na pamilyar ang postura ni Tipan, katulad ng estilo ng isang gangster na naipost sa pahayagan. Dagdag pa rito ang kaalaman ni Tipan tungkol sa mga lumang music group, kaya nahulaan nilang baka siya ay taga-probinsya. Pero si lang, alam lang ni King na si Tipan ay hindi isang taga-probinsya, siya ang batang Panginoon ng isang pamilyang mayaman. Pagkatapos magpicture ni Tipan, umakyat din sina Suho at ang kanyang kaibigan para magpicture. Sa sandaling ito, kakaiba ang pakiramdam ni Tipan, hindi niya alam kung nasaan na si Jimin. Nang magtanong siya, nalaman niyang nagtatrabaho daw si Jimin sa isang convenience store. Kaya agad siyang naghanap. Sa oras na ito, nalaman ni Tipan na balak ni Suho at ng iba pa na ibigay si Jimin kay Dongsu. Dahil dito, labis na nagalit si Tipan. Nagpasya siyang tulungan si Jimin na lutasin ang problemang ito at binantaan si Jimin na kung hindi siya papasok sa eskwelahan bukas, magsasuffer siya sa mga kahinatnan. Sa sandaling ito, nakatanggap si Sipa ng tawag mula kay Sikin. Hindi inaasahan, ang pag-uusap sa kabilang linya ay nagpatindig ng balahibo niya. Mas mataas pa pala itong lugar kaysa sa naisip ko. Masakit siguro nang tumalon si Iyon, tama? Dahil may naramdamang mali, agad na pinuntahan ni Tipan ang lugar kung saan tumalon si Iyon. Nakita niya si Sekiang na nakaupo doon at tulala. Lumabas na pumunta si Sekiang doon na may balak tumalon, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Napansin ni Tipan na may problema ang kanyang kaibigan, kaya nagpasya siyang dalhin si Sikin sa mga bagay na hindi pa niya nagawa kailanman. Dinala ni Tipan si Sikin sa high-speed train. Ito ang unang beses na nakasakay si Sikin sa high-speed train, at ito rin ang unang beses na nakakita siya ng ganitong kagandang tanawin. Lubos siyang na-curious, bakit laging iniisip ni Tipan na sasama siya sa akin sa ganitong paraan?
Gayunpaman, hindi sumagot si Sihipan, bagkus ay maingat na idinikit ang isang plaster sa kanya. Ang matalik na kilos na ito ay nagparamdam kay Sikayang ng kaunting pagkapahiya. Sa sandaling ito, biglang gustong pumunta ni Sikayang sa tindahan sa tren, ngunit napansin ni Tipan na hindi niya dala ang kanyang telepono. Nang makitang umalis na si Sikayang, hindi siya hinabol ni Tipan kundi tahimik lang na sinundan ng tingin. Gayunpaman, nang ibinaba niya ang kanyang bag, nakita niya ang anino ni Dongsu at Yongcheol. Dahil dito, hindi maiwasang mag-alala si Tipan. Naalala niya ang mga salitang sinabi niya kay Dongsu kanina at hindi niya inaasahan na ito pala ang magiging sanhi ni Dongsu. Naapektuhan din siya. Nagpa siya siyang alamin kung sino ba talaga si Tipan. Pagdating sa dalampasigan, napukaw din ang isip ni Tipan sa ganda ng dagat. Dahil hindi pa siya nakakita ng dagat, tinukso ni Tipan si Siking na tikman ang tubig dagat. Hindi inaasahan, totoo ngang uminom si Siking ng isang lagok. Ang alat ng tubig dagat ang nagpabatid kay Siking na biniro siya. Magkasama ang dalawang binata na malayang naglaro sa dalampasigan, inilubog ang kanilang sarili sa kanilang kabataan, at ang eksenang ito ay malinaw ding nakita ni Dongsu at Yongcheol mula sa likuran. Matapos maglaro ng sapat, umupo si Sihipan at si Kin sa dalampasigan. Sa sandaling ito, naalala lamang ni Tipan na si Se. Hindi nagdala ng damit si Kayang kaya agad niyang dinala si Kayang sa isang tindahan ng damit sa tabing dagat. Sina Dongsu at Yongcheol naman ay parang dalawang stalker, palihim na inoobserbahan ang lahat. Ngunit talagang mahina ang kanilang kakayahan sa pag-stalk. Naglalakad lang sila ng hayagan nang hindi man lang sumusubok na magtago. Pagkaalis sa palengke, ipinagpatuloy ni Tipan ang kanyang naunang plano, dinala si Siking sa pier para magsanay magbisikleta. Gayunpaman, talagang mahina ang talento ni Siking. Nang makita siyang bumagsak, nag-alala rin sina Dongsu at Yongcheol mula sa malayo. Sa kabila nito, matyagang nanatili si Pan sa likuran, nagbabantay at tumutulong kay Siking. Sa huli, napanatag din si Sihipan at binitawan ang kanyang kamay upang hayaan si Siking na magsanay ng mag-isa. Nang gabing kumakain ang dalawa, nagtago sina Yongcheol at Dongsu sa labas ng bintana at nagmamasid. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ni Yongcheol, naglalaro ang dalawa gaya ng kanyang pinapangarap. Nakita ni Dongsu ang sabik na mukha ni Yongcheol at napailing lang siya. Ipinaalala niya kay Yongcheol na ang kanilang layunin ay subaybayan si Sihipan sa lahat ng oras at hintayin ang pagkakataon para dakpin ang kalaban at isakay sa eroplano. Pagkatapos nito, naharap sina Sihipan at si Kiang sa isang malaking problema dahil pareho silang hindi pa hustong gulang, kaya hindi sila makapagrenta ng hotel room. Kahit tumawag sila sa kanilang mga magulang, hindi nila mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Dahil dito, nahirapan ang dalawa. Bukod pa rito, nag-research na si Siking dati at natuklasan na hindi lang sa hotel na ito, kundi sa iba pang hotel ay hindi pinapayagan ang mga menor de edad na magstay. Masyado nang huli, kahit tumawag pa si Tipan ng bodyguard, huli na ang lahat. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Tipan ang isang angkop na lugar, kaya dinala niya si Siking sa isang liblib na hotel. Sinabi ni Tipan sa matandang may-ari na miyembro siya ng gang ni Chai Sung. Tiningnan ng matanda si Sihipan ng matagal, pagkatapos ay sumagot na buwag na ang gang ni Chai Sung at hindi na kailangan pang takutin siya tungkol dito. Hindi inaasahan, biglang malakas na ibinagsak ni Sihipan ang kanyang kamay sa mesa at inihayag ang isang sikreto na tanging ang may-ari lang ang nakakaalam. Ang natitirang itlog mo, kailangan mong dalhin sa impyerno, hindi ba? Matapos marinig ito, walang imik ang may-ari. Ini ang susi sa kwarto ni Duke Pan. Pag-alis ni Dongsu at Yongcheol, sinundan pa rin nila sila. Hindi nila inaasahan na nakilala ng matanda ang dalawa at nagsimulang magreklamo. Hindi inakala ni Dongsu na tinulungan siya ni Duke Pan at ibinunyag pa nito ang sikreto na mayroon na lamang siyang isang itlog. Matapos marinig ito, natigilan ang dalawa. Ito rin ang unang pagkakataon na narinig ni Dongsu at Yongcheol ang kwentong ito. Ngunit para sa matanda, normal lang ito dahil nangyari ito bago siya sumali sa gang. Dahil sa sinabing ito, napagtanto ni Dongsu na talagang may kakaiba kay Duke Pan. Pagbalik sa kwarto, curious na nagtanong si Sikeong kay Duke Pan, paano mo nalaman ang mga bagay na iyon? May miyembro ba ang pamilya mo sa gang? Pero syempre, hindi sinabi ni Duke Pan ang buong katotohanan at sinabi lang niya na nagtrabaho siya doon ng matagal. Sa oras na ito, biglang narinig ni Duke Pan ang boses ni Yongcheol mula sa katabing silid. Nagtataka pa rin si Yongcheol kung bakit napakaraming alam ni Duke Pan tungkol sa kanilang boss. Tunay nga bang anak siya ng boss? Hindi sumagot si Dongsu, na puno pa rin ang isip ng mga salita ng matanda. Naramdaman niya na tiyak na hahanapin siya ni Duke Pan, kaya sinabihan niya si Yongcheol na matulog. Gayunpaman, mariing idineklara ni Yongcheol na mananatili siya para manmanan ang bawat galaw ni Duke Pan, at nang lumabas siya ng kwarto. Hindi inaasahang hulihin, ngunit mabilis na sinampal ni Yongcheol ang kanyang sarili sa mukha, dahil ang kanyang hilik ay parang kulog, na naging dahilan upang ilinglang ni Dongsu ang kanyang ulo. Samantala, si Duke Pan sa katabing silid, kahit na narinig ang ingay, ay walang ginawa, kundi tahimik na binago ang benda ni Sikeong at tinanong siya tungkol sa kanyang sugat. Dito lang nalaman ni Duke Pan na si Sikeong ay kusang bumangga sa pader dahil lang sa hindi niya matanggap ang pamamahala ng kanyang ama.
Pakiramdam ni si Keong ang kanyang buong buhay ay nabuhay sa ilalim ng anino ng kanyang ama, mula nang ipanganak siya, at kamakailan lamang ay lumala ang sitwasyon. Kahit na uminom siya ng antidepressants ay walang epekto. Nang banggitin niya ito, naalala ni si Keong ang kanyang pagkabata, noong bata pa siya ay madalas siyang nag-iisa. Kung ang kanyang lamesa ay medyo magulo, o ang kanyang kamiseta ay may kulubot, mahigpit siyang pinapagalitan ng kanyang ama. Minsan, may mga batang nag-aagawan ng kanyang mga laruan na naging dahilan upang sumigaw si Keong sa galit. Hindi lamang hindi pinagalitan ng kanyang ama ang mga batang iyon, kundi inakala pa niya na hindi alam ni si Keong kung paano kontrolin ang kanyang emosyon. Sa harap niya ay sinunog niya ang lahat ng kanyang mga laruan at inutusan siyang huwag makipagkaibigan ng basta-basta. Mula sa sandaling iyon, nagbago si Keong. Nalaman niya na wala siyang pwedeng magkaroon, maging mga kaibigan. Minsan, hindi niya sinasadyang ginamit ang bakal na pinto upang patayin ang tuta na hiningi niya sa kanyang ina. Pagkatapos ng isang taon ay nakuha niya ito. Itinuring niya ang asong iyon bilang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, nang makita ito ng kanyang ama, pinagalitan niya si Keong na sinasabing dahil hindi siya nakinig, nangyari iyon. Akala ni Diokpan na nakikipaglaro lang si Keong sa kanya para labanan ang kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ni Keong na akala niya ay hindi siya masusubaybayan ng kanyang ama sa paaralan. Hindi niya inakala na kinunan ni Jae-hyuk ng litrato ang kanyang sarili sa paaralan at ipinadala sa kanyang ama. Mula noon, sinimula ng kanyang ama na subaybayan ang bawat galaw ni Keong. Nang kwestiyonin ni Keong ang kanyang ama, kumpiyansa niyang inilabas ang mga litrato at sinabing wala siyang ginawang mali. Naniniwala ang ama na nangako sa kanya si Keong, kaya dapat niyang gawin ito ng tama. Kinuha niya ang karapatan ng kanyang anak na makipagkaibigan at iginiit pa na wala siyang ginawang mali. Dahil dito, hindi na nakayanan ni Keong. Sa unang pagkakataon, nakipagtalo siya sa kanyang ama, sinabing hindi siya pag-aari nito. Ngunit ang hindi pagkakaintindihan mula sa kanyang ama ay nagpatindi sa pagkadismaya ni Keong, kaya binangga niya ang kanyang ulo sa pader. Matapos umalis ng bahay, hindi niya alam kung bakit siya napunta sa malaking tulay. Nakita ito ni Diokpan at inalo si Keong, sinabing hindi niya kasalanan ang mga nangyari. Lahat ay dahil sa sobrang higpit ng kanyang ama. Nilapitan ni Diokpan at niyakap si Keong, sinabing kung may problema, maaari siyang humingi ng tulong sa kanya dahil siya ay isang nakatatanda. Batay sa karanasan ni Diokpan, naisip niya na ang ama ni Keong. Hindi lang naiintindihan ng ama ni Keong ang kanyang anak, kaya niya nagawa ang mga bagay na iyon. Kung maayos siyang payuhan, baka may solusyon. Matapos mailabas ang lahat ng kanyang saloobin, nakatulog si Keong. Muling kinuha ni Diokpan ang kanyang notebook at tiningnan ang mga layunin na itinakda niya. Naramdaman niyang hindi niya kayang mawala ng isang mabuting guro, kaya nagdagdag pa siya ng isang layunin, tulungan si Keong na makawala sa kontrol ng kanyang ama. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono ni Keong at lumabas sa pasilyo. Nang bumukas ang telepono ni Keong, agad na tumawag ang kanyang ama. Nang marinig ang boses ni Diokpan, hindi man lang nagulat ang ama ni Keong at ayaw na rin siyang kausapin. Ni-request niyang gisingin ni Diokpan ang kanyang anak at hilingin kay Keong na bumalik at humingi ng tawad. Gayunpaman, hindi madaling sumuko si Diokpan. Agad niyang pinuna ang aksyon ng ama ni Keong sa isang malinaw at lohikal na paraan na labis na ikinagalit nito. Dahil hindi niya masagot ang mga salita ni Diokpan, ibinagsak niya ang telepono. Kinabukasan, habang natutulog pa ang lahat, biglang tinawagan ni Diokpan si Yong-cheol. Antok na antok pa si Yong-cheol nang marinig niya ang boses ni Diokpan, inakala niyang boses ito ng kanyang amo. Agad niyang ginising si Dong-su. Naguguluhan si Dong-su habang napagtanto ni Yong-cheol na pinaglaruan lang siya. Agad silang tumakbo palabas at nakita si Diokpan sa kainan. Nang tanungin ni Dong-su, hindi sumagot si Diokpan, bagkus ay tinanong lang siya kung nagpalit ba siya ng numero ng telepono. Ang kawalang galang na tono ni Diokpan ay nagpainit kay Yong-cheol, kaya't kumuha siya ng kutsilyo at hiniling kay Diokpan na putulin ang kanyang kamay para sa SA test. Nang marinig ito, umiti lang si Diokpan. Ipinaliwanag ni Dong-su na sa tingin niya ay nagpapanggap si Diokpan na anak ng boss, kaya nagpa siya siyang imbestigahan si Diokpan ng detalyado. Naramdaman ni Diokpan ang kawalan ng pag-asa, dahil malinaw na ang lahat ng impormasyon dati, ngunit hindi pa rin naiintindihan ng dalawa. Upang patunayan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, nagsimulang magkwento si Diokpan tungkol sa pamilya ni Yong-seo at sinabing siya ang nagbayad para sa paggamot ng kapatid ni Yong-seo noong nakaraang buwan. Naalala lang ito ni Yong-cheol gayon dahil sa tagal ng panahon na si Diokpan ang nagbabayad, nakalimutan na niya. Pagkatapos ay tiningnan ni Diokpan si Dong-su at sinabi ang tungkol sa kanyang nakaraan at sa kanilang pagkikita. Ang mga detalyeng ito ay pumasok sa isip ni Dong-su na parang trump card, na lubos na nagpakilig sa kanyang puso. Sa huli, ginamit ni Diokpan ang kanyang opisyal na tono upang sabihin kay Dong-su. Sa sandaling ito, kinumpirma rin ni Yong-cheol na ang taong nasa harapan niya ay ang anak ng boss na si Diokpan. Nang marinig ang sagot na ito, natigilan si Diokpan. Ang mga kapatid ni Diokpan ay may talagang bagong paraan ng pag-iisip, at nang marinig ang kanilang may kumpiyansang paliwanag, hindi na rin gusto ni Diokpan na magpaliwanag pa. Kung iyon ang tingin nila, hayaan na lang. At kaya, isang nakakaantig na eksena ng muling pagsasama ang lumitaw.
Sa gitna ng emosyonal na kapaligiran, dinala ng bodyguard ni Duke Pan ang pagkain. Nang makita ito, agad na sinuntok ni Duke Pan si Yong Cheol sa tiyan. Pagkatapos, inilabas ni Duke Pan ang pagkaing binili ng bodyguard para sa kanya. Ngunit nang kumakain, hindi nasiyahan si Dongsu dahil malinaw na hindi pa siya kumakain. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Duke Pan. Pagkatapos, pumasok si Sikeong at nakita ang nakakatuwang eksenang ito. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya nang malaman niyang ang dalawang iyon ay mga tiyuhin pala ni Duke Pan. Ngunit sa pag-uwi, sa daan pabalik, hindi pa rin humihinto ang pag-iisip ni Sikeong sa kanyang ama. Tinapik ni Duke Pan ang kanyang balikat para aliwin siya na huwag masyadong mag-alala. Gayunpaman, nang malapit na sila sa gate ng paaralan, nagsimulang lumingon si Sikeong at pagkatapos ay ginawa ang pamilyar na kilos ng pagkagat ng kanyang kuko. Nakita ito ni Duke Pan at wala nang sinabi. Alam niyang hindi ito malulutas ng mabilis. Nang bumalik si Duke Pan sa klase, nakita niyang nag-uusap pa rin ang grupo ni Suho tungkol kay Jimin. Agad siyang lumapit at tinanong kung bakit hindi nila natanggap ang tawag ni Yong Cheol. Nang marinig si Duke Pan na nagsasabing ang dalawa ay mga tauhan ng kanyang ama, malinaw na natakot ang grupo. Pagkatapos, tinawagan ni Duke Pan si Yong Cheol, ang taong dapat ay nasa klase na, pero wala pa. Hindi ka ba nag-abiso? Lahat sila ay natigilan, hindi maintindihan. Malinaw na si Jimin ang nagtaksil sa kanya, kaya bakit pa rin tinutulungan ni Duke Pan? Gayunpaman, ipinaliwanag ni Duke Pan na sa kanyang paningin, masasamang tao lang sila, hindi na iiba kay Jimin. Ang kanyang mga salita ay nagpanganga sa buong grupo. Sa huli, binalaan sila ni Duke Pan na mag-aral ng mabuti at huwag nang gumawa ng gulo. Nang tumalikod si Duke Pan, isang matabang kaklase ang hindi na napigilan ang kanyang pagkadismaya. Kausap na sana ni Duke Pan ang lalaki nang tawagin siya ng advisor. Siya at si Sikeong ay pumunta sa conference room ng paaralan at naghihintay ang ama ni Sikeong sa kanilang dalawa. Nang makita ang dalawang bata, agad siyang lumapit at hinawakan ang kwelyo ni Duke Pan na sinasabing kasalanan niya kung bakit naging ganoon si Sikeong. Nang makita niyang humingi ng tulong ang guro at si Sikeong para kay Duke Pan, saka lang niya binitawan ang kanyang kamay. Pagkatapos, hiniling ng ama ni Sikeong na makausap ng pribado ang kanyang anak. Ngunit nang marinig ito ni Sikeong, muntik na siyang bumagsak. Alam ni Duke Pan na hindi niya ito mapipilit, kaya tahimik siyang umalis. Nang tanungin kung saan sila nagpunta, sinabi ni Duke Pan na lumabas lang sila para magtanaw ng dagat magdamag. Medyo gumaan ang pakiramdam ng guro nang marinig ito. Gayunpaman, sa loob ng silid, sinabi ng ama ni Sikeong na mag-host siya ng school meeting at hilingin kay Duke Pan na umalis ng paaralan. Nang marinig ang balitang ito, agad na nawalan ng malay si Sikeong. Nang dalhin siya sa infirmary, kusang loob na kinausap ni Duke Pan ang ama ni Sikeong. Sa bakuran ng paaralan, direkta niyang ipinahayag ang kanyang pananaw. Tinatanong siya kung dahil ba sa pagpapahirap na naranasan niya noong bata pa siya, kaya siya naging mahigpit sa kanyang anak. Gayunpaman, hindi lamang hindi kinilala ng ama ang kanyang pagkakamali, kundi inakala pa rin niya na tama siya. Nang marinig niyang may balak magpakamatay si Sikeong, naniwala siyang gagaling lang ito sa pamamagitan ng paggamot. At nang hindi niya masagot si Duke Pan, balak niyang saktan ito, ang bastos na batang ito. Ngunit hindi rin mabait si Duke Pan. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang ama at hiniling na mag-isip-isip ito. Pagkatapos umalis ni Duke Pan, agad niyang tinawagan ang prinsipal. Nang bumalik si Duke Pan sa infirmary, nagising na rin si Sikeong. Matapos aliwin si Sikeong, pumasok silang dalawa sa kainan. Hindi nila inaasahan na makaharap ang isang kakaibang sitwasyon. Tapos na sana kumain si Jae-hyuk, ngunit umupo siya sa tabi ni Sikeong at inanyayahan siyang umuwi sa kanyang bahay. Hindi na naging palakaibigan si Sikeong kay Jae-hyuk dahil lihim niyang kinunan ng litrato si Sikeong. Ano man ang sabihin ni Jae-hyuk na para sa kanyang ikabubuti, hindi na nakikinig si Sikeong. Direkta siyang pinalayas ni Sikeong. Lubos na ikinasya ni Duke Pan ang pagbabagong ito dahil nakita niya ang paglago at kakayahan ni Sikeong. Sa kabilang banda, hindi naging mapalad si Jimin. Nang malaman ang relasyon ni Duke Pan, lahat ng pagkakamali ay ipinasa kay Jimin. Naniwala silang alam na ni Jimin ang tungkol dito noon, kaya niya sila iniwan. Ang mga salitang ito ay nagpabiyak sa puso ni Jimin. Isinasaalang-alang niya ang mga taong ito na kanyang mga kaibigan, ngunit ngayon ay ganoon ang pagtrato sa kanya. Dahil sa pakiramdam ng pagtataksil, nakipagsagutan si Jimin sa kanila. Sa oras na ito, mahimbing pa ring natutulog si Duke Pan sa study room, walang kamalay-malay sa nangyari. Ang kanyang buhay ay puno rin ng kaguluhan. Kinabukasan, nagsimulang magwala ang kanyang ina, sumisigaw at humihingi ng gamot dahil hindi pa dumating ang gwardya. Kailangan ni Duke Pan na bilhin ang gamot para sa kanyang ina. Sa butika, unang beses niyang nalaman ang epekto ng gamot na ito. Hindi niya inaasahan na ang antidepressant ay nakakaadik at iyon ang dahilan kung bakit lumabas ang sakit sa pag-iisip. Agad na tinawagan ni Duke Pan si Dongsu, sinabi sa kanya ang nangyari at hiniling na agad niyang dalhin si Secretary Defi sa kanya. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, naramdaman ni Dongsu ang awkwardness. Si Secretary Defi ay isang maingat na tao. Sa bawat pagkakataon ay kusang loob siyang lumalapit sa kanya at hindi rin niya direktang makontak ito.
Bukod pa rito, halos lahat ng gawain sa kanyang kamay ay ibinigay sa kanya ni Secretary Def. Sa sandaling ito, lumabas si Secretary Dese na nagmamadali, parang naglalabas ng galit at pinupuna pa sila kung bakit hindi pa nila nahuli si Duke Pan. Sa sandaling ito, biglang inutusan ni Dong Su si Secretary S.A. na huwag umupo at sabay ring idineklara na bubuwagin niya ang gang. Ang mga salitang ito ni Dong Su ay nagpadilim agad sa mukha ni Secretary Def. Nang mangyari ang aksidente kay Chai Sung, oras na rin para buwagin ito. Sinabi niya kay Secretary Dese na ang kanyang amo ay ayaw na ayaw sa mga mapagkunwari at bilang tiyuhin ni Duke Pan, kailangan niyang protektahan ang kanyang pamangkin. Nang marinig ang mga salitang ito, parang binato si Secretary Defi at nanatili siyang tahimik. Ngunit nagpatuloy siyang makipagtalo na siya ang nagligtas kay Duke Pan kaya dapat siyang bigyan ng gantimpala. Naghanda si Dong Su na patawarin si Secretary Ed, ngunit mas lalo lang itong nagpakumplika ng sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa tapos ang sitwasyon ni Duke Pan. Hiniling niya kay Secretary F.A. na puntahan si Song Yi-yun at humingi ng tawad sa loob ng 3 araw. Dahil dito, nagwala si Secretary Defi sa galit at kawalan ng magawa. Ngunit habang papalabas na siya, nakarinig siya ng ilang estudyante na nag-uusap at agad na nakakita ng pagkakataong mag-iganti. Isang bagong pakana ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Kinabukasan, dumating si Duke Pan sa paaralan at agad siyang binigyan ng espesyal na pagtrato ng kanyang mga kaklase. Lumalabas na inakala ng lahat na si Duke Pan ang dahilan kung bakit nawalan ng malay si Keong at siya rin ang nagtaksil sa presidente ng Student Council. Lahat ng ito ay dahil sa pagpupulong na inorganisa ng ama ni si Keong sa paaralan, kung saan inimbento niya ang mga walang basihang akusasyon at isinisi ang lahat kay Duke Pan. Kasabay nito, dinala ni Secretary Desi ang grupo ng mga mag-aaral sa istasyon ng pulisya at inakusahan si Duke Pan ng pagtataksil at pambubuli sa mga mag-aaral. Walang kamalay-malay si Duke Pan sa mga nangyari at lalo pa siyang nagalit nang malaman niyang pinagbibintangan siya. Minamaliit ko yata kayo. Magpakilala ulit tayo. Lalo pang naging komplikado ang lahat. Hindi lang iyon, nakatanggap din siya ng tawag mula kay Secretary Def. Sa pagkakataong ito, nagpakita siya ng kumpiyansa na hawak niya ang sitwasyon at hiniling kay Duke Pan na magkita sila sa paradahan. Hindi natakot si Duke Pan, sa halip labis siyang nagalit dahil hindi pa siya nakaharap ng ganoong kayabang na tao. Nang dumating si Duke Pan sa paradahan, inamin niya na masyado siyang nagpabaya at hindi niya inaasahan na gagamitin ni Secretary Defi ang grupong ito sa ganitong paraan. Gayunpaman, para kay Secretary Devi, inakala niya na pareho lang silang may kasalanan dahil hindi niya inaasahan na ang mga miyembro ng gang ni Dong Su ay mahikayat ni Duke Pan at magiging tiyuhin pa niya. Ngunit sa sandaling ito, hindi na kailangan ni Secretary Devi ang mga tiyuhin na iyon. Mayabang niyang ikinuwento kay Duke Pan ang buong proseso, kasama na kung paano nakakuha ng malaking gantimpala ang grupo ni Suho matapos magsumbong sa pulisya. Sinabi pa niya na kung kailangan niyang magsampa ng kaso, kukuha siya ng pinakamahusay na abogado upang idemanda si Duke Pan. At ang mga taong ito ay sisiguraduhin ang kanilang kinabukasan kung susundin nila ang kanyang utos. Hindi inakala ni Duke Pan na kaya ni Secretary Defi na gawin ang lahat ng bagay na ganoon kalupit. Ang galit ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha, ngunit hindi nag-iisa si Secretary Defi. Pagkatapos noon, 2 bodyguard ang bumaba mula sa sasakyan na tinitingnan si Duke Pan na parang gutom na tigre. Binigyan niya si Duke Pan ng 2 pagpipilian, isa ay mag-aral sa ibang bansa, o ang isa ay pumunta sa isang pasilidad ng rehabilitasyon. Gayunpaman, hindi natakot si Duke Pan. Inasahan niya na kung pupunta siya sa ibang bansa, ang kanyang ina ay dadalhin sa isang mental hospital, at kung pupunta siya sa pasilidad ng rehabilitasyon, pareho din ang magiging resulta. Binalaan niya si Secretary Dese na huwag siyang hayaang gumawa ng masasamang bagay. Sa halip ay magdulot ng gulo. Huwag mong hayaang dumating ang oras na talunan ka na at umiiyak. Ang mga salitang ito ay naghudyat sa simula ng formal na labanan sa pagitan nila. Kasabay nito, pagkatapos umalis ng bahay, nakasalubong ni si Keong si Jae-hyuk na naghihintay sa kanya upang sabay silang pumasok sa paaralan. Bagamat ayaw niyang sumama sa kanya, wala namang magawa si Keong dahil utos iyon ng kanyang ama. Pagdating sa paaralan, naghanda si Keong na humiwalay upang bumalik sa klase. Ngunit hindi niya inaasahan na maririnig mula sa bibig ni Jae-hyuk na hindi lamang siya ang inilipat sa ibang klase, kundi naging presidente pa si Duke Pan ng school committee. Sa sandaling ito, kakabalik lang ni Duke Pan sa klase at nakita niyang wala ang grupo ni Suho. Naghanda siyang tawagan sila, napansin niya ang mga mata ng kanyang mga kaklase na puno ng takot. Alam niyang itinuturing na siyang masamang tao ngayon sa paningin ng lahat, kaya wala siyang magawa. Tahimik lang siyang bumalik sa kanyang upuan. Akala niya ay iiwasan siya ng lahat, ngunit ang 3 babaeng kaibigan niya ay nanatili pa rin sa tabi niya at nagbiro pa kay Duke Pan. Sa sandaling ito, pumasok si Keong na dapat ay nasa ibang klase na. Hindi inaasahan, hiniling niya na kanselahin ang komite ng paaralan at bumalik dito. Agad na nilinaw ng paliwanag ni Keong ang mga pagdududa sa isip ng lahat. Si Duke Pan lamang ang nagulat. Naalala niya na para kanselahin ang komite ng paaralan, kailangan ang pirma ng magulang. Hindi niya inaasahan na mahihikayat ni Keong ang kanyang ama. Talagang lumaki na ang batang ito.
Agad pagkatapos, si Jimin, na matagal nang nawawala, ay itinulak ang pinto at nang makita si Duke Pan, itinuro niya ito at sinabi ang tungkol sa pagiging akusado niya ni Suho at ng kanyang grupo ng mga kaibigan. Bago pa man humupa ang sitwasyon, may bagong kaguluhan na naman. Ikinuwento ni Duke Pan kay Jimin ang buong pangyayari at tinanong siya kung paano niya nalaman ito. Sumagot si Jimin na narinig niya ito sa kalye. Mukhang kumalat na ito ng malawakan. Gusto ni Duke Pan malaman kung nasaan ang grupo ni Suho, at nang malaman niyang nasa beer house sila sa labas ng gate ng paaralan, naghanda si Duke Pan na puntahan sila ng mag-isa. Gayunpaman, labis na nag-alala si Keong na kung pupunta roon si Duke Pan, pagdududahan ng ibang mga kaibigan ang katotohanan ng kwentong ito. Akala ni Duke Pan na wala siyang ginawang mali, kaya wala siyang dapat katakutan. Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay nagmula sa kanya. Nang makarating siya sa beer house, sinabi niya sa apat na Suho na pag-isipan nila ng mabuti, dahil hindi sila ang nagplano nito, kaya bibigyan niya sila ng isang pagkakataon. Kung babawiin nila ang kaso, parang walang nangyari. Ngunit hindi inaasahan, si Suho, ang matigas ang ulong iyon, ay hindi pa rin natakot. Idineklara niya na totoo ang pagkakasapak sa kanya ni Duke Pan. Hindi inakala ni Duke Pan na ganoon katigas ang ulo ng grupong ito. Pagkatapos ng ilang babala, hinayaan niya silang maghintay ng resulta. Nang marinig ang banta ni Duke Pan, natakot din ang isa sa kanila. Iminungkahi niyang isama si Jimin sa usapan. Dahil pagdating sa pagtataksil kay Song iyon, si Jimin mismo ang nagsimula nito, kaya kailangan niyang panagutan ito. Bukod pa rito, ang tanging makapagpapatotoo sa ngayon ay si Jimin. Kaya't agad na pinuntahan ng grupong ito si Jimin. Nilayo ni Jimin na kumbinsihin silang bawiin ang kaso, dahil ang paggawa nito ay paninirang puri. Sino ang mag-aakala na ang mga taong ito ay nabubulagan na ng kasakiman? Matigas ang ulo nilang naniniwala na tutulungan sila ni Secretary F. Naramdaman ni Jimin na siya ay tunay na hangal. Hindi niya inaasahan na ang grupong ito ay mas hangal pa kaysa sa kanya. Ngunit pagkatapos ay naalaala niya, kahit na magdemanda sila, kailangan pa rin ni Duke Pan ng sertipiko ng pinsala. Sino ang mag-aakala na gagamitin ng grupong ito ang mga pinsala na kanilang natamo sa huling pagkakataon bilang ebidensya? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jimin na ang grupong ito ay walang konsensya. Gayunpaman, inakala ni Suho at ng kanyang mga kaibigan na si Jimin ay isang traidor dahil siya ang unang nagmungkahi na ipagkanulo si Duke Pan. Siya ang nagsabi kay Duke Pan na kunin ang mahahalagang bagay sa bahay at gamitin ang perang iyon para kumain at magsaya. Nang marinig ang mga salitang ito, napagtanto ni Jimin na siya ang nagsimula ng lahat. Siya ang pinakamasamang tao. At nang marinig niyang pinupuna siya ng grupong ito, nanahimik si Jimin. Kung ako ang pinagtaksilan, tiyak na magpapakamatay ako. Hindi ba? Ipinagtaksil mo sila sa loob ng 2 taon at wala kang naaalala? Kaya naman, kung mali ang sinabi mo, magiging tagagawa ka ng problema. Sa kabilang banda, dumating na si Duke Pan sa istasyon ng pulisya. Hinanap ang detective na namamahala sa kaso. Sinabi niya na siya ang biktima, ngunit ang mga taong iyon ay bumalik at nag-akusa na nagsasabing lagi silang niloloko ni Duke Pan. Hindi na nakayanan ni Duke Pan, hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong ganoon kahayop. Inilabas niya ang kanyang telepono, plano niyang hanapin ang video ng panloloko sa forum. Nabura na ang mga video na iyon ni Suho at ng kanyang grupo ng mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, hindi rin makatulong ang pulisya. Sinabihan nila si Duke Pan na umuwi at humanap ng mas matibay na ebidensya o humanap ng mas maraming testigo. Pagkatapos umalis ng istasyon ng pulisya, agad na pinuntahan ni Duke Pan sina Dongsu at Yung Cheol at ikinuwento sa kanila ang kanyang sitwasyon. Nang marinig na si Duke Pan ay malapit nang ipadala sa correctional school, labis na nagulat si Yung Cheol. Ang ipadala sa correctional school ay parang makulong. Agad na naghanda ang dalawa upang harapin ang grupong iyon. Gayunpaman, pinigilan sila ni Duke Pan at inutusan. Bukod sa pag-uusig, mayroon ding komite laban sa karahasan sa paaralan. Bukod pa rito, kailangan nilang mahuli si Lee Mi-kyon dahil baka saktan niya ang kanyang ina. Pero kapag nahuli mo na si Lee Mi-kyon, ano ang plano mo? Dapat mong dalhin siya sa harap ko. Ang paglalantad ng lahat ng kanyang ginawa ay ganap na magpapababa sa kanya. Nang marinig na ang kwentong ito ay makakaapekto sa kinabukasan ni Duke Pan, nagbigay ng 200% ang dalawang tiyuhin. Ang bagay na ito ay ganap ng nasa kanilang mga kamay. Dahil ang pinakamahalagang gawain ni Duke Pan sa ngayon ay ang harapin ang nalalapit na midterm exam. Ito ang unang malaking pagsusulit mula nang pumasok si Duke Pan sa paaralan at hindi maliit ang pressure. Habang isinasagawa ni Duke Pan ang kanyang plano, umuwi si Jimin at natagpuan ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Hindi na niya makayanan ang kanyang pamilya, kaya nagpasya siyang umalis ng bahay. Bago siya umalis, ibinigay niya kay Jimin ang mga bagay na iniwan ng kanilang ama. Sa sandaling ito, naalaala ni Jimin ang mga salita ni Suho at ng kanyang mga kaibigan, at nagsimulang matakot na siya ay ipagtatanggol ni Duke Pan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, binuksan niya ang passbook na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na babae, ngunit nang tingnan niya ito, malaki ang pinagbago ng kanyang mukha. Hindi malinaw kung ano ang nakita niya. Kinabukasan, nagsimulang lihim na subaybayan ni Jimin si Duke Pan at nang mahalata siya ni Duke Pan, agad siyang umalis.
Ang kakaibang kilos na ito ay nagpakomplikado kay Diokpan na hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Matapos umalis sa aklatan, sinubukan ni Diokpan na mag-text kina Suho at sa kanyang grupo, ngunit mas mayabang ang kanilang ugali kaysa dati. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yong Seong at naisip niya na nakakita na sila ng pahiwati. Gayunpaman, nang dumating siya sa kanilang opisina, nalaman lang niya na natagpuan na nila si Chaisung. Magandang balita ito, ngunit sayang at hindi pa rin nahahanap ni na Dongsu at Yong Cheol ang address ni Secretary Lee. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Diokpan, agad siyang pinakalma ni na Dongsu at Yong Cheol, sinabing huwag siyang mag-alala at maaayos ang lahat. Bagamat puno pa rin ng takot ang kanyang puso, wala nang magawa si Diokpan sa kasalukuyan. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang pagsusulit, nakatanggap si Diokpan ng mensahe mula sa detective. Nang makita ang mensahe, agad niyang inimpeke ang kanyang gamit, naghandang umalis, at tinanggihan ang imbitasyon ni Mira. Nang maghanda si Diokpan na umalis, bigla ring tumayo si Jimin. Bago pa makapagsalita si Jimin, ang babaeng laging nagdadala ng tubig kay Diokpan sa study room ay biglang pumasok. Hindi inaasahan, estudyante rin pala siya ng paaralan at dumating doon para sa parehong dahilan gaya ni Mira. Inanyayahan kanyang kumain ng tteokbokki. Talagang hindi maliit ang karisma ni Diokpan. Gayunpaman, kahit tumanggi si Diokpan, magalang pa rin niyang sinabi na sa susunod, maaari silang lumabas ng magkasama. Dahil sa sinabing ito, naramdaman ni Mira ang inggit. Ano yan? Bakit gusto ni Zion na makasama ka para kumain ng maanghang na rice cake? Ano ang pinag-usapan ninyong dalawa? Lumalabas na ang babae kanina ay isang sikat na tao sa paaralan na nanalo ng maraming parangal sa pambansang palakasan. Talagang isang mahusay na atleta. Hindi na mapakali si Mira. Mas maganda ba siya o ako? Pareho naman kayong maganda. Si Diokpan, na may negatibong BE, ay sinabi pa na ang babae ay may maliit na mukha. Malinaw na ipinahihiwatig nito na malaki ang mukha ni Mira. Hindi niya alam kung paano pa ipapaliwanag. Nang umalis si Mira na galit, hindi pa rin maintindihan ni Diokpan kung saan siya nagkamali. Ngunit hindi ito ang oras para suyuin siya, dahil kailangan pa niyang ayusin ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay pumunta siya sa istasyon ng pulisya, at nalaman na sinubukan na rin ng detective na kontakin si CV, ngunit hindi niya ito makontak. Nagpakita ang isang pagsusuri na kakalabas lang niya ng bansa, kaya sa ngayon ay hindi na siya makakaasa sa kanya. Lalong lumala ang sitwasyon ng kunin ng taga-usig ang kaso, at kahit ang mensahe na humihiling kay Diokpan na lumahok sa criminal mediation ay ipinadala na sa kanyang telepono. Ang bilis ng pagproseso ng kasong ito ay kakaiba, at nagpapakita ito na mayroong mahigpit na nagmamatya. Walang iba kundi ang ama ni si Keong. Nang malaman niya ang tungkol sa pagkakakansela ng komite, pumunta siya sa paaralan upang tanungin ang guro, at aksidente niyang nakasalubong si Keong. Nang malaman ni si Keong na inilipat ng kanyang ama ang kaso ni Diokpan sa taga-usig, hindi na niya napigilan. Sa unang pagkakataon, nilabanan niya ang kanyang ama at sinabing nagkamali ito. Sa sandaling ito, hindi pa rin naiintindihan ng ama ni si Keong ang kanyang pagiging walang saysay. Nagbanta pa siya kay si Keong na kung maglakas loob itong magpatotoo, hindi na siya magiging ama nito. Tila lahat ay laban kay Diokpan. Tiningnan niya ang mensahe sa kanyang telepono na puno ng pag-aalala. Kasabay nito, hindi rin makatulog si Keong, nag-iisip sa mga sinabi ng kanyang ama na labis niyang kinainisan. Bigla niyang may naalala at agad na tumayo upang hanapin si Jimin na nagtatrabaho ng part-time. Napansin ni Keong na sa loob ng ilang araw, palaging pinapansin ni Jimin si Diokpan, kaya gusto niyang malaman kung balak ni Jimin na tulungan ang grupo ni Suho. Nang makita na siya ay hindi naiintindihan, mabilis na ipinaliwanag ni Jimin ang kanyang layunin. Siya ay natakot lang kaya gusto niyang tanungin si Diokpan kung idedemanda siya. Naramdaman din niya na napakahirap ng sitwasyon at sinabi na sa simula ay niloloko lang niya si Diokpan at hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito ang lahat. Jimin, gusto niyang malaman kung paano ito lutasin, ito ang kailangan niyang itanong kay Keong. Sinabi ni Keong kay Jimin na sa anumang paraan, kailangan niyang hanapin ang video at ebidensya ng kanilang pagtambang kay Diokpan. Gayunpaman, nag-atubili si Jimin para sa kanyang kinabukasan. Hindi na nakapagpigil si Keong, kaya kinuwento niya kay Jimin ang mga nakaraang bagay na alam ni Diokpan tungkol sa kanyang paglahok sa kaso ng pagdukot. Kung hindi siya pinatawad ni Diokpan, hindi na nakakapag-aral si Jimin ngayon. Ang pakiramdam ng pagkakasala at pagsisisi ay bumalot sa puso ni Jimin. Sa simula ay hindi pa siya nakapagpasya kung ano ang gagawin, ngunit sa kanyang pag-uwi ay nakasalubong niya si Suho. Gusto pa rin ni Suho na tulungan siya ni Jimin at nagbanta kung hindi siya tutulong. Mamaya, kung matalo si Suho, sasabihin niya sa taga-usig na si Jimin ang nagpasimuno ng lahat. Gayunpaman, sa kabila ng banta, tumanggi pa rin si Jimin na tulungan si Suho. Nang gabing iyon, nakipagkita si Jimin kay Diokpan sa parke, at ikinuwento ang narinig niya mula kay Keong. Sinabi niya na hindi siya magbibigay ng testimonya. Hindi ikinagulat ni Diokpan ang desisyong ito, ngunit nang makita ang saloobin ni Jimin, medyo nagulat siya. Hindi mapakali si Jimin. Tinanong niya si Diokpan kung bakit hindi niya pinapayagan na maging saksi. Kung matalo si Diokpan, mapupunta siya sa detention center.
May ipon ang tatay ko para sa edukasyon para bukas, sabi niya. Iyon ang tuition ko para sa kolehiyo. Alam kong ang kasalukuyan kong performance. Hindi siya nakapasa sa kolehiyo, ngunit kailangan pa rin niyang makapagtapos ng high school para makapag-exam sa kolehiyo, hindi ba? Ito ang unang pagkakataon na nagpakita si Jimin ng kahinaan. Napansin ni Deokpan na hindi masama ang kanyang pagkatao, kaya tinulungan niya si Jimin na makatayo at tiniyak na hindi niya hahayaan na mapunta siya sa detention center. Gayunpaman, ang taong talagang kailangang humingi ng tawad ay si Song Iyun. Pagkatapos noon, hindi na pinansin ni Deokpan kung naiintindihan ba ni Jimin at dinala niya ito pauwi. Siya mismo ang nagluto ng mainit na hapunan. Habang kumakain, naramdaman ni Deokpan na si Jimin ay isang taong may kakayahang magbago. Pinayuhan niya si Jimin na subukang magbago at patunayan sa kanya na mag-aral ng mabuti at pumasok sa isang magandang universidad. Hindi sanay si Jimin sa mga payong ito na kadalasang sinasabi lamang ng mga matatanda at nanatili pa ring matigas ang ulo tulad ng dati. Pag-uwi ni Jimin, nagtataka siya kung bakit gusto ni Deokpan na matapos siyang kumain bago umalis. Ngunit ang dahilan ay napakasimple na ramdaman ni Deokpan ang gutom at pagod ni Jimin. Paano niya hahayaan ang isang bata na magutom? Bagamat alam niyang maiinis si Jimin, matyagang pinapaalalahanan pa rin ni Deokpan na mag-aral ng mabuti at pumasok sa isang magandang universidad. Pagkatapos magpaalam kay Jimin, bumisita si Deokpan sa kanyang ina sa ospital. Pagtingin sa diary na isinulat ni Song Hee-hyun sa tablet, napabuntong hininga siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Si Kyung. Agad na naunawaan ni Si Kyung ang signal code at agad na tinawagan siya pabalik. Ibinahagi ni Deokpan kay Si Kyung ang mga bagay na gusto niyang gawin bago bumalik si Song Iyun. Nang makita si Deokpan na ganoon kalungkot, inaliw siya ni Si Kyung na huwag mag-alala, sinabing tiyak na tutulungan niya itong magpatotoo. Bagamat nakita na niya si Song Hee-hyun na maraming beses nang naambush dahil sa presensya ni Deokpan, unti-unting nalampasan ni Si Kyung ang takot niya sa kanyang ama. Habang lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan, si Jimin naman ay nalugmok sa pagod at kawalan ng pag-asa sa bahay. Kahit bumalik ang kanyang kapatid na babae sa bahay, wala siyang reaksyon. Ang mga salitang sinabi ni Deokpan ay umalinggaw pa rin sa kanyang isip. Ang mga salitang iyon ng pag-aalala, hindi niya pa naririnig kailanman. Marahil dahil sa pakiramdam ng pagkakasala, hindi mapigilan ang luha sa mata ni Jimin. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng kapatid ni Jimin ang kanyang kuya na umiiyak. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari kay Jimin, ngunit nanatili lang siyang tahimik at umiiyak ng walang imik. Sa sandaling ito, marahil ay nakakaramdam si Jimin ng sakit na hindi pa niya naranasan kailanman. Kinaumagahan, nang magising si Deokpan, nagulat siyang malaman na nagising na ang kanyang ina at nasa normal na kalagayan, ngumingiti pa nga sa kanya dahil sa pag-aalala ni Deokpan. Tumugon din ang ina ng ngiti. Ayaw ni Deokpan na mag-alala ang kanyang ina, kaya hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa mediation na kailangan niyang daluhan. Ngayon, nagsinungaling lang siya na mayroon siyang ilang gawain at uwi ng gabi, pinapaalalahanan ang kanyang ina na magpahinga muna bago siya bumalik. Hindi gaanong nagtanong ang ina, nagtataka lang kung may kasintahan na si Deokpan. Nitong mga nakaraang araw ay marami siyang nabago, mas naging maganda ang kanyang katawan at bumuti rin ang kanyang pananamit, tulad ng nangyari bago pa man nakilala ni si Secretary De. Noon, nagsimulang mag-ehersisyo si Di at natutong alagaan ang sarili matapos makilala si Secretary at hindi nagtagal ay binilhan niya ito ng bahay. Gayunpaman, hindi alam ni Secretary F.A. na ang pagbili ng bahay ay para paalisin siya. Hindi inasahan ni Deokpan na makakatanggap siya ng hindi inaasahang balita mula sa kanyang ina, at nang malaman niya ang address ng bahay, agad niyang ibinahagi ang impormasyong ito kina Dongsu at Yongcheol, na inutusan silang mabilis na hanapin si Secretary F. Samantala, kagigising lang ni Jimin, tila may napagdesisyonan na sa kanyang isip. Nilinis niya ang buong bahay at ginamit ang mga natitirang sangkap sa ref para magluto ng mainit na pagkain. Bago umalis ng bahay, sumulat siya ng isang linya at idinikit ito sa dingding. Nang matapos ang lahat, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Suho, isumbong ko. Saan ako pupunta? Sa oras na ito, walang kamalay-malay si Deokpan. Kakadating lang niya sa istasyon ng pulis kasama si Kyung. Pagpasok sa mediation room, nang makita ni Suho at ng kanyang grupo si Deokpan na may tiwala sa mukha, na parabang hawak na nila ang tagumpay, nagtatawanan sila na parabang nalalapit na ang tagumpay. Sa mismong sandali na iyon, nakatanggap ng tawag si Deokpan mula kay Dongsu. Hindi niya inakala na nahulaan na ni Secretary Lee ang sitwasyong ito at lumipat na ng tirahan na siyang nagpawalang saysay sa lahat ng pag-asa ni Deokpan. At pagkatapos noon, hinila din ni Si Kyung ang kanyang ama at binalaan siyang kukunin niya ang kanyang anak. Hindi lang iyon, sa hindi kapanipaniwalang mga mata ni Deokpan, itinulak din ni Jimin ang pinto at lumabas. Sa pagkakataong ito, labis na ikinagulat ni Deokpan ang ginawa ni Jimin. Sina Suho at ang kanyang grupo ay ngumisi kay Deokpan na parabang naghihintay na makita ang biro, ngunit hindi nila inaasahan. Sa sandaling nawala ang pagtuon ni Deokpan, biglang inagaw ni Jimin ang backpack ni Suho at inihayag ang password ng tablet sa loob kay Deokpan. Lumalabas na si Jimin ang espiya sa grupo.
Upang hindi mapunta ang ebidensya sa kamay ni Deokpan, ginamit ni Suho at ng kanyang grupo ang lahat ng kanilang lakas upang sugurin at atakihin siya. Gayunpaman, tila nakalimutan nila kung paano sila naapektuhan kanina. Sa isang banda, nakita ng ama ni Sikyong na nagiging magulo ang sitwasyon, kaya't kinuha niya ang kanyang telepono at tinawag ang kanyang mga tauhan. Ngunit hindi inaasahan, pagkaraan ng ilang sandali, sumugod si Sikyong at sinuntok ang kaibigang mahaba ang buhok sa mukha, na naging dahilan upang dumugo ang ilong nito. Hindi inakala ng ama ni Sikyong na magiging ganito kalala ang pagrerebelde ng kanyang anak. Hindi na nakatawag sa telepono, mabilis na hinila ang sasakyan ni Sikyong. Ngunit labis niyang minamaliit ang kanyang anak, ngayon, hindi na papayag si Sikyong. Sinamantala ni Deokpan ang pagkakataon upang buksan ang laptop at nakita ang maraming video tungkol sa pagtamba. Nang dumating ang mga kawani ng piskalya, inilagay ni Deokpan ang laptop sa harapan nila, nagbukas ng random na video, at agad na lumabas ang larawan ni Deokpan na inapi. Malinaw na ang ebidensya at hindi na sila maaaring matalo pa. Kahit si Jimin ay umamin na siya ang nagkasala, sinabing lahat ng masasamang gawa ay siya ang gumawa at ang pagtalo ni Iyon sa tulay ay kasalanan din niya. Hindi makapaniwala si Deokpan na sinabi ni Jimin ang mga bagay na ito. Nangangahulugan iyon na sinira ni Jimin ang kanyang kinabukasan. Ngunit para kay Jimin, kung hindi siya lumitaw, walang sinuman ang makakaalam tungkol sa laptop sa bag at walang sinuman ang maglalabas ng ebidensyang ito. Kung hindi niya ibubunyag ang katotohanan tungkol kay Suho at sa kanyang grupo, ituturing nila ang mga video na ito bilang tropeo at ipagyayabang sa lahat. Gayunpaman, ang ipinagtataka ni Deokpan ay kung bakit hindi sinunod ni Jimin ang kanyang payo. Hindi siya nag-aral ng mabuti, hindi siya nagsikap na makapasa sa isang magandang universidad. Ngunit hindi niya napansin na matagal nang nagbago si Jimin sa ilalim ng impluwensya ni Deokpan. Unti-unting naging isang matuwid na bata si Jimin. Ngayon, malapit na ang lahat sa katapusan, at sina Jimin at ang kanyang grupo ay pinusasan at dinala sa sasakyan patungo sa rehabilitation center. Ngunit si Suho, hanggang sa sumakay sa sasakyan, ay hindi pa rin napagtanto ang kanyang pagkakamali. Naglaway siya patungo kay Deokpan. Umaasa pa rin ang grupong ito kay Secretary Den. Ngunit nakatakda na ang kanilang kapalaran dahil matagal nang patay ang telepono ng kanyang abogado. Ang mga taong ito ay biktima na lamang na naghihintay na mahatulan. Akmang susundan ni Deokpan si Jimin nang paalis na ang sasakyan, ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe na nagpapabatid na malapit nang lumabas ang kanyang ina sa ospital. Agad siyang tumalikod at umalis. Sa sandaling ito, nakita ni Jimin ang isang pamilyar na anino na nakatayo mismo sa harap ng salamin ng sasakyan ng taong minsan niyang sinamantala. Nakatingin si Iyon kay Jimin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, sa wakas ay humingi ng taos pusong paumanhin si Jimin sa taong nasaktan niya noon. Kasabay nito, patuloy pa ring pinagalitan si Sikyong ng kanyang ama. Matigas ang ulo nito, naniniwalang ang pagrebelde ng kanyang anak ay dahil kay Deokpan at inutusan si Sikyong na lumipat agad ng paaralan. Gayunpaman, hindi na si Sikyong ang mahina at duwag na kabataan noon. Matatag siyang tumanggi kahit pabantaan siyang putulin ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Sa ibang lugar, nagpunta si Deokpan sa paaralan at muling nakita si Chae-sung matapos ang ilang araw na pagkawala. Nang magkita ang dalawa, hindi maitago ni Deokpan ang kanyang damdamin at agad na lumuhod sa harap niya. Pagkatapos tumayo, nag-alala si Deokpan sa mga sugat ni Chae-sung at nagtanong na may tono ng paninisi. Bagamat may malaking agwat sa edad ang dalawa, naramdaman ni Chae-sung ang pag-aalala sa boses ni Deokpan. Nagtataka siyang nagtanong kung bakit ganoon kadali si Deokpan, kahit hindi pa sila nagkita dati. Ang lahat ng dahilan ay maaaring iugnay sa taong dating kapatid ni Deokpan sa mundo ng gang. Nang marinig ang paliwanag ni Deokpan, tila may naintindihan si Chae-sung. Kinuwentuhan ni Chae-sung si Deokpan tungkol sa nakaraan. Bagamat hindi niya direktang sinabi, nahulaan niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Deokpan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hindi niya inaasahan na ang isang dating kapatid ngayon ay naging ganito, ngunit nag-aalala pa rin si Chae-sung at nagtanong tungkol sa kamakailang pagganap sa akademiko ni Deokpan. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng huling pampatibay loob. Ngunit para sa akin, si Deokpan ang pinakamahusay. Ang pahayag na iyon ay nagpatulo ng luha sa pisngi ni Deokpan at yumuko siya ng malalim. Nang akmang sumakay na si Chae-sung sa sasakyan, pinayuhan niya ang dalawa na manatili at patuloy na tulungan si Deokpan. Gayunpaman, tila hindi napansin ni Dongsu at ng iba pa ang malalim na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Pagbalik sa silid ng ospital, nakita ni Deokpan ang kanyang ina at tiyahin na patuloy na nagtatalo. Gayunpaman, matapos kumonsulta sa doktor, nagpasya siyang respetuhin ang kagustuhan ng kanyang ina. Dahil ang iniisip ng ina ay ang pinakamahalaga, bagamat labis na nag-aalala ang tiyahin na maaaring balikan sila ni Secretary ipinangako niya na aayusin niya ito. Habang naghihintay ng driver, pinayuhan ni Deokpan ang kanyang ina na iwanan si CD at mamuhay ng ayon sa kanyang sarili, hindi na nabubuhay sa anino ng nakaraan. Alam niya na walang kumpiyansa ang kanyang ina, ngunit mula nang ipanganak si Iyon, hindi pa kailanman naging bahagi ng pamilya ni CD. Naramdaman niya na kung pamilya sila, hindi sila dapat tratuhin ng ganoon. Ang kanyang malumanay na salita ay nagpatulo ng luha sa kanyang ina.
Sa sandaling ito, kararating lamang ng security sa sasakyan, ngunit hindi sumakay si Deokpan at sinabi niyang hahanapin niya si Tsibi. Nalaman na niya ang kinaroroonan ni Tsibi. Dahil lang sa nabanggit ng ina ang pagpunta sa taxi, nagawa niyang makakuha ng konklusyon mula sa patalastas sa taxi. Nalaman niyang matagal nang nasa Berlin si Tsibi, at ngayon ang simula ng pinakamalaking conference sa pagtatayo sa mundo, kaya tiyak na babalik siya. Agad niyang kinontak sina Dongsu at ang iba pa, sinabihan silang magkita sa airport. Samantala, sa paaralan, nagtataka ang tatlong babae kung bakit hindi pa dumarating si Deokpan, kaya tinanong nila si Sikyong, at doon lang nila nalaman na kaninang umaga, pumunta si Deokpan sa opisina ng piskalya. Mas nakakagulat pa, tinulungan din siya ni Jimin. Maaari bang magbago ang mga tao? Nang marinig ang tanong na ito, biglang naalala ni Sikyong ang mga salita. Sinabi ni Jimin kay Deokpan sa opisina ng piskal. Dahil sa pag-aalinlangan sa kanyang puso, tinanong niya ang tatlong babae kung nakakita na ba sila ng sinumang biglang nagbago ng lubusan mula sa dati. Agad na naisip ng tatlong babae ang isang posibilidad ng pagiging sinapian. Dahil nakita na nila sa nobela ang mga kaso ng pagpapalit ng kaluluwa, tulad ng kung paano maaaring maging bata ang isang matanda. Kung ordinaryong tao lang, wala nang interesante. Paano kung ang isang gangster boss ay maging isang high school student? Aba, maganda iyon. Hindi rin inakala ni Sikyong na maririnig niya ang katotohanan ito nang hindi sinasadya mula sa bibig ng ibang tao. Kasabay nito, sa airport, kakalapag lang ni CD at ng kanyang mga tauhan. Nag-aalala si Secretary Dese na tumawag sa abogado, ngunit hindi niya inaasahan na nakalaya na pala si Deokpan. Mismong abogado pa nga ang tumangging tanggapin ang kaso niya. Ang mas ikinagulat niya ay nang ibaba niya ang telepono, nakita niya si Deokpan na lumitaw sa harapan ni CD. Bago pa siya makapagsalita, mabilis siyang tumakas, naiwan si CD na nakatingin ng naguguluhan. Matapos titigan si Deokpan, napagtanto ni Ji na ito pala ang kanyang ilehitimong anak. Samantala, umaasa pa rin si Secretary Dese na makakatakas ng palihim sa pamamagitan ng kotse, ngunit nahuli siya ni Deokpan. Pagkatapos, dinala ni Deokpan si Secretary Dese sa isang pribadong silid at nang harapin ang kanyang ama na hindi pa niya nakikilala, nanatili si Deokpan na kalmado. Matapos magpalitan ng ilang salita, agad niyang pinuna si Tsibi bilang isang ama na hindi karapat-dapat at ikinuwento ang mga nangyari sa mga nakaraang araw. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Tsibi na malulutas ni Secretary Defi ang lahat. Nang marinig ito, ibinunyag ni Deokpan ang tunay na kulay ni Secretary Def. Nang makita siyang galit at nagpapanik, hindi tanga si Tsibi at agad na napagtanto na totoo ang sinabi ni Deokpan. Sa malamig na saloobin, sumigaw si Tsibi na nagpaluhod kay Secretary Def. Kailangan mong lumuhod dito sa harap ko. Ako ang kailangan mong hinga ng tawad. Umaasa pa rin si Secretary Devi, ngunit nang makita niyang sumasang-ayon si Tsibi sa sinabi ni Deokpan, wala na siyang takas. Sa kabila nito, habang nakaluhod sa harap ni Deokpan, malinaw pa rin sa mukha niya ang pagkadismaya. Walang awa si Deokpan na nagbuhos ng isang tasa ng tsaa diretso sa ulo niya. Matapos ang lahat, tumalikod siya at umalis, gayunpaman, tinawag siya ni Tsibi. Ngayon, labis na ikinatuwa niya ang ginawa ni Deokpan. Kaya, idineklara niyang pumapayag siyang isama si Deokpan sa kanyang household register, ngunit nabigo siya ni Deokpan. Sa loob lamang ng ilang pangusap, binigyan niya si Tsibi ng leksyon at umalis. Malakas niyang binuksan ang pinto at lumabas. Paglabas niya, nakita ni Deokpan sina Dongsu at yung Cheol na naghihintay pa rin sa labas. Hindi niya sila pinasunod sa kanya, sinabing gusto niyang mag-isa, ngunit ang mga salitang ito ay ikinagulat ni Dongsu. Naalala niya ang mga nangyari maraming taon na ang nakalipas, ikinonekta niya ang mga kamakailang kaganapan, at sa huli ay nahulaan niya na palaging nasa tabi niya si Deokpan. Pagkatapos tanggihan na patuloy na sandan si Tsibi, ikinuwento ni Deokpan sa kanyang ina ang tungkol dito. Bagamat medyo nagulat siya, naramdaman din niya na natural lang iyon. Marahil ang mga salita ng kanyang anak ang nagpamulat sa kanya, kaya't gusto niyang muling ituloy ang kanyang pangarap. Bilang isang anak, natural lang na buong suportahan ni Deokpan ang kanyang ina. Matapos ang tawag, tumingin siya sa gilid at nakita si Iyon na nakatayo doon. Lumabas na ang nakita ni Jimin noon ay hindi ilusyon, kundi si Iyon ay totoong bumalik. Ang kanyang kaluluwa ay bumalik na, at sa mga nakaraang araw ay laging nakapaligid kay Deokpan. Ikinuwento ni Deokpan kay Iyon ang lahat ng nangyari kamakailan, at sinabihan siya na hindi na mapanganib ngayon. Umaasa siyang mabubuhay si Iyon ng maayos at magsikap sa hinaharap. Lumabas na 1 linggo na lang ang natitira sa kanila. Pagkatapos ng 1 linggo, babalik si Iyon sa katawang ito, at si Deokpan ay kailangan ng pumunta sa lugar na kailangan niyang puntahan. Bagamat nakakalungkot, alam ni Deokpan na hindi na niya dapat angkinin ang pagkakakilanlang ito. Nang makita niya ang tawag mula kay Dongsu, nagpasya siyang huwag itong sagutin. Ang isang malapit ng mamatay ay hindi dapat gumulo sa damdamin ng iba. Pagbalik sa paaralan kinabukasan, agad na pinalibutan ng 3 babae si Deokpan. Si Mira ay abala pa rin sa mga nakaraang kaganapan, ngunit sa pagkakataong ito ay ipinakita ni Deokpan ang kanyang mataas na gi nang sabihin niyang hindi niya gusto ang ganoong uri ng babae, kundi si Mira lamang.
Ang pag-amin na ito ay nagpangiti kay Mira na karaniwang may malamig na ekspresyon. Marahil iyon ang pakiramdam ng pag-ibig sa high school. Pagkatapos noon, dumating din si Sikyong sa klase. Dahil sa mga nakaraang araw ay hindi sinasagot ni Deokpan ang kanyang tawag, mayroon pa rin siyang hindi nasagot na tanong sa kanyang puso. Pumunta ang dalawa sa sports field. Agad na tinanong ni Sikyong si Deokpan kung sinasapian ba siya, dahil parehong-pareho sila ng hitsura at magkadugo rin, aya't iyon na lamang ang paliwanag. Hindi inakala ni Deokpan na ang kanyang sikreto ay madaling natuklasan. Hindi pa siya handang umamin, kaya mabilis siyang nagpalit ng paksa at tumakbo palayo. Pagkatapos noon, nakasalubong niya si Jae-hyuk sa pasilyo. Nang makita niya si Deokpan, akmang aalis na sana siya, ngunit tinawag siya ni Deokpan. Marahil dahil sa pagpukaw ni Sikyong, lantaran niyang inamin ang lahat ng kanyang ginawa. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, ayaw nang magpatuloy ni Deokpan sa pagpapahirap sa kanyang sarili sa bagay na ito. Sinabi lang niya sa estudyanteng lalaki na burahin ang numero ng telepono ng ama ni Sikyong at sinabihan siyang huwag samantalahin siya, kundi ituring siya bilang isang tunay na kaibigan. Pagtingin sa umaalis na anyo ni Deokpan, balak ni Jae-hyuk na makipagkaibigan sa kanya. Ngunit ang sinabi ni Deokpan ay nagpagulo sa kanya. Pagkatapos ng klase, sa gabi, sinamahan ni Deokpan si Mira para maghapunan tulad ng ipinangako. Malinaw na ipinapakita ni Mira ang kanyang nararamdaman at umorder pa nga ng meal for two. Gayunpaman, nanatili lang si Deokpan ng matagal at hindi naintindihan ang ibig sabihin niya hanggang sa direktang umamin si Mira ng kanyang nararamdaman, saka lang niya napagtanto. Ngunit hindi agad sumang-ayon si Deokpan at hiniling niya kay Mira na maghintay. Dahil alam niyang babalik talaga si Ihyun at ang pagmamahal na ito ay hindi para sa kanya. Labis na ikinagalit nito si Ihyun at hindi niya maintindihan kung bakit ipinapasa ni Deokpan ang responsibilidad na ito sa kanya. Ngunit sa totoo lang, ito ang responsibilidad na dapat niyang panagutan, dahil siya ang tunay na may-ari ng katawang ito. Bukas ang huling araw, at naubos na ang oras para kay Deokpan. Labis itong ikinalungkot ni Deokpan. Sa kabilang banda, sa unang pagkakataon, inamin ni Sikyong sa kanyang ama na kaibigan niya si Deokpan. Bagamat walang magawa sa kanyang anak, sa huli, napabuntong hininga na lamang ang ama at piniling bumitaw. Nang lumabas si Sikyong para mag-part-time na trabaho, hinanap siya ni Jae-hyuk upang taos-pusong humingi ng tawad. Bagamat medyo nagulat sa hindi inaasahang paghingi ng tawad, hindi na inungkat ni Sikyong ang nakaraan at piniling tanggapin ang paghingi ng tawad. Agad pagkatapos, naalala ni Jae-hyuk ang sinabi ni Deokpan at nag-alangan. Hindi alam kung lilipat ba ng paaralan si Sikyong. Nang marinig ang balitang ito, hindi na naghintay si Sikyong na makarating sa klase at agad na hinanap si Deokpan sa parke. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Deokpan kundi ngumiti at binati si Sikyong. Sa harap ng pagdududa ni Sikyong, nagpasya si Deokpan na ibunyag sa kanya ang kanyang tunay na pagkatao. Magkasama silang pumunta sa bahay pampasalamat at nakatayo sa harap ng sarili niyang lapida. Ikinuwento ni Deokpan kay Sikyong ang kanyang tunay na pagkatao at ibinahagi rin ang kanyang kwento at ni Ihyun. Ang unang reaksyon ni Sikyong ay kung babalik ang kaluluwa ni Ihyun, mawawala ang kaluluwa ni Deokpan. Bagamat malupit ang katotohanan, si Deokpan, alam niyang hindi niya maaaring angkinin ang katawang ito magpakailanman ang buhay ng ibang tao. Sinabihan niya si Sikyong na lumingon sa likod. Sa sandaling iyon, nakatayo si Ihyun sa likod at lumuluha si Sikyong na lumapit sa kanya. Dito na pagtanto ni Deokpan na bukod sa kanya, nakikita rin nila ang kaluluwa ng isa't isa. Sa pagharap kay Sikyong na matagal nang hindi nakikita, hindi nagsalita si Ihyun at direkta siyang niyakap. Ang kilos na ito ay ang pagpapatawad. Ayaw ni Deokpan na guluhin sila kaya umalis siya. Sakto namang nakasalubong niya sina Dongsu at Yongcheol. Alam na ni Dongsu ang tunay na pagkakakilanlan ni Deokpan, kaya nang makita siya ay umiyak siya at tumakbo upang yakapin siya. Gayunpaman, nanatili pa ring hangal si Yongcheol at nagtataka pa. Hindi niya alam kung bakit nagtipon-tipon ang lahat ng taong ito. Ayaw nang magpahirap pa ni Deokpan sa sarili, kaya inanyayahan niya ang dalawa na uminom sa punerarya. Nagsimulang magkwento si Sikyong tungkol sa pagtalon ni Ihyun sa tulay. Naramdaman niyang lahat ng ito ay kasalanan niya dahil hindi niya sinasadyang masyadong napunta ang lahat. Bago tumalon si Ihyun sa tulay, lumapit siya kay Sikyong para humingi ng tulong. Ngunit dahil naisip niya na masyadong mahina si Ihyun at takot din sa kanyang ama, tinanggihan ni Sikyong ang kahilingan na iyon. Ang sumunod na sinabi ni Ihyun ay lalong nagpasakit kay Sikyong na sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang tila nakikita ang kanyang kalooban. Ano man ang pag-aliw ni Ihyun, hindi pa rin niya kaya malampasan ang hadlang sa kanyang puso. Nang makita ang desperadong tingin ni Ihyun, lalo pang nagsisi si Sikyong. Gayunpaman, para kay Ihyun, hindi na mahalaga ang mga nakaraan. Sa mga nakaraang araw, marami siyang natutunan kina Deokpan at Sikyong, at ngayon ay matagal na niya silang pinatawad. Nang iabot ni Ihyun ang kanyang kamay, sa wakas ay binitawan na ni Sikyong ang lahat ng pagkakasala sa kanyang puso at naging tunay na kaibigan ni Ihyun. Sa kabilang banda, nakikipag-usap si Dongsu kay Deokpan, pinagsasabihan siya kung bakit hindi niya siya agad nakilala. Si Yongcheol naman ay mahimbing na natutulog na parang baboy, kahit tawagin pa, hindi siya magigising.
Alam ni Deokpan na ganoon ang magiging reaksyon ni Dongsu, kaya hindi niya gustong sabihin ang totoo. Kahit labag sa kanyang kalooban, naintindihan ni Dongsu na nagpasya na si Deokpan at hindi na ito magbabago. Pagkatapos ng inuman na ito, hindi na magkikita pa ang dalawang matalik na magkaibigan. Kinagabihan, nagpaalam din si Deokpan kay Sikyong. Bagamat kalmado si Deokpan, tuwing naaalala ni Sikyong ang tingin niya nang magpaalam sila, hindi niya mapigilan ang pagluha. Sa oras na ito, sa punerarya, bumukas ang pintuan ng langit. Akmang aalis na si Deokpan, ngunit hindi niya inaasahan na si Iyon mismo ang nagbigay sa kanya ng pag-asang mabuhay. Nasiyahan na ako pagkatapos ng araw na iyon. Ilang buwan na ang lumipas, at sina Sikyong at Deokpan ay parehong nasa kolehiyo na. Nakakagulat na pareho silang nakapasa sa parehong universidad, at ang kanilang relasyon ay hindi nagbago. Sa magandang buhay na naghihintay sa kanila, magkasama silang naglalakad, nagtatawanan habang tinatahak ang kanilang kinabukasan. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Magkita-kita tayo sa susunod na mga video.